natin. Mentor na yun. Okay, sa on the spot na pag-invite sa akin, no, ako po ang hahalili sa inyong speaker for today, no. So, ano mga mentors, no, ganito, no. So, imagine niyo po, no, kumbaga, hindi ko naman dapat schedule to, pero kailangan po talaga natin maging ready and prepared po, 'di ba, sa mga bagay-bagay, especially po sa business na ginagawa natin, para po at least once na meron mga situation na unexpectedly na nangyayari, 'di ba? Po pwede ka pong mag-ano no, magtawag dito, mag humalili o humalili daw. Okay, para lang at least 'di ba magkaroon din po tayo ng ano no, ng knowledge, information, ideas regarding sa business na ginagawa natin. And gusto ko lang po malaman no, sobrang nakakatuwa kasi po 81,000 participants po. Okay, yung ating mga participants ngayon no. Okay lang po ba malaman ko kasi nung na-invite ako ni Mentor Nika, I think 65 lang. Pero dito nag-additional 15 no. Okay lang ba kindly type 1 kung sino po yung mga first time na marinig ako at the same time yung mga bago po sa negosyo? Kindly type 1. Okay lang po ba makita ko rito? Type 1 po kung sino po yung mga bago. Medyo marami po, no? I think nandito po yung isa namin bago si Mentor Abby, no? Thank you po for madami. And also si Tita Melissa nakita ko rin. Okay. Ba't ako kinakabahan? Ayun po mga mentors, katunayan na kahit bago or luma ka, as tao talagang kakabahan ka rin kahit marami ka pang alam sa business or medyo alam mo na yung negosyo. Kaya mas maganda sa mga bago, gawin po natin ng tama yung negosyo natin, aralin po natin siya ng mas mabilis para at least, di ba, kumbaga maibigay po natin, ma-impart po natin kung ano po yung alam natin okay sa ganitong negosyo. At the same time, gusto ko rin pong pasalamatan si Mentor Trev no sa pag-host po. Okay, dito po sa ating Zoom training ngayon. And hindi ko na rin po papatagalin. Sa mga bago po, kumbaga pasensya na po kung medyo sometimes or most of the times medyo 'di ba masasaktan yung iba or something tatamaan pero hindi ko po kumbaga hindi po kayo yung pinapatamaan ko hindi po kayo yung kumbaga generally speaking po ito baka po mamaya 'di ba sabihin niyo grabe naman tong mentor na to parang ako yung mini-mention nito 'di ba parang ako yung tinatamaan hindi po ikaw yon baka po mamaya yung katabi niyo lang okay. So mga mentors, ayan no, hindi na po natin papatagalin. Gusto ko lang din po i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga bago. Agwapo daw ng speaker, no? Thank you, Ate Marie Chris, no? Buti na lang po wala ako talk. Actually, 10 a.m. po may talk po talaga ako schedule eh. Pero okay lang po yan, no? Ayan, gusto ko lang din po i-share sa inyo kung ano po yung mga natutunan ko dito sa negosyo na to at the same time sa mga bago po para po at least 'di ba hindi niyo pa man din po nararanasan 'di ba yung mga rejection or yung something mag-build ng team or mag-handle po ng emotion natin. In that way po sa mga speaker natin sa mga trainings natin, kumbaga po advance na po nating malalaman yung mga possible na mangyayari sa atin which is 'di ba alam na po natin kung ano po yung mga solusyon na pwede nating gawin. Okay? Kumbaga, let's talk about Millionaires Mentorship po, no? Kasi po, itong negosyo natin sa mga bago at sa mga luma, sa mga product user, it's not all about by using products lang. Okay, I believe po no most of na mga member ni IM Worldwide, siguro po I think no, mga 70% na mga member ni IM Worldwide, at first po user lang talaga yan. Okay? Sa pagkakaano ko po no, sa pagkakakita ko sa negosyo natin, halos karamihan po talaga nang pumapasok kay IM Worldwide user lang po at first. And even po ikaw sa 82 participants na to, masasabi mo na user lang naman ako nung una eh. Kaya lang nung maganda yung products, 'di ba? Tapos naintindihan ko yung business, aside pala sa gumagamit ako ng products, pwede ko rin pala 'tong gawin business. And the reason why mga mentors no, kung bakit din po tayo talaga nag-aay or nagta-target 'di ba ng malalaking sahod at nagta-target ng magagandang bansa para pupuntahan natin to earn more money 'di ba? Ganito rin po yung makukuha natin kay Iron Worldwide. Kapag po inaral natin na mas mabilis po yung negosyo natin, 'di ba? Yung pagkita po ng malaki, makukuha din po natin dito kay Iron Worldwide 'yon. And aside from that, hindi lang po pagkita yung makukuha natin dito. Kumbaga yung personal development, yung personal growth, especially sa mindset and attitude po na meron tayo. Okay, kasi po being OFW, naranasan ko rin po 'yan, no? By the way, I'm 40 years old right now. And then kahit pa paano po may mga experience na rin po tayo no pagdating po sa pakikisalamuha sa mga tao especially po being OFW no.
And ang asawa ko po, 11 years po siyang OFW from Saudi Arabia as IT po. And ako naman po, 7 years naman po akong cake decorator sa Saudi po. And to cut the long story short, di ba kahit papaano po, okay naman po yung buhay namin sa abroad. Okay, kumbaga nasusustain naman po yung mga pangangailangan. Yung mga needs po na ibibigay ng trabaho, pero po yung mga wants, mostly or most probably, hindi po talaga kayang ibigay. Okay, kapag nasa employment world ka lang. Kapag nasa employment world ka, hindi ko ilalang nasa employment world tayo. Okay? It happens for a reason. Everything happens for a good reason na kahit hindi man po natin pinlano, 'di ba? Ito po sa tingin ko yung isang answered prayer sa mga pinagdadasal natin kay Papa God. Lord, pagalingin niyo yung sakit ko. Lord, bigyan niyo po ako ng magandang opportunity kasi pagod na po ako sa pag-work. Kasi 'di ba yung boss ko lagi akong ginaganito, yung company pinapasukan ko sobrang napapagod na po ako. Kumbaga, ito po yung isang sagot ni Papa God sa mga pinagpe-pray po natin. Okay? Ang negosyo po natin, hindi lang po siya all about barley. Hindi lang po siya all about green box. It's a life-changing opportunity. Na which is, I know and I believe sa 82 participants na to, marami na po rito siguro yung may mga magaganda ng status sa buhay, may matataas na posisyon sa trabaho, may malalaking income, pero ang question po dyan, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magtatrabaho? And at the same time, syempre yung position at taas ng sahod mo, after retirement mo, hindi mo naman mapapasa sa anak mo. 'Di ba? Yung mataas mong posisyon at mataas mong sahod, hindi mo naman alam kung hanggang kailan. Syempre wala po tayong control at all. Yung buhay natin hindi natin control. Kung ano yung mangyayari sa kinaharap, di po natin control. Okay? So ang maganda po, 'di ba? Kumbaga nakita po natin na nang mas maaga yung opportunity para po at least no makita natin na meron pa palang other way. 'Di ba? Meron pa palang opportunity na pwede kong gawin, okay, na matulungan ko yung sarili ko, yung pamilya ko. 'Di ba? Ako po being OFW talagang yung kinikita ko po dati pinapadala ko lang sa family ko which is kulang pa. Okay? So ngayon po mas maganda itong si Iron Moldbite, aralin po natin na mas mabilis. Kasi hindi lang po talaga basta extra income, hindi lang po talaga pang part-time itong negosyo na to. Kahit part-time ka but full-time by heart, okay lang po 'yan. As OFW, naiintindihan po namin na hindi mo siya magagawa ng full-time kasi meron kang trabaho, may mga part-time jobs ka. Pero ang maganda po dito, kahit po part-time mo lang siyang gagawin, pero full-time with heart, di ba maganda rin po yung magiging outcome. Okay? So ang maganda sa negosyo na to, hindi niyo po gagawin mag-isa. Lahat po ng taong nag-introduce sa inyo, 'di ba, nag-tap sa inyo, yan po yung matatawag nyong angel na which is kung hindi dahil sa kanila, hindi po masusolusyonan or giginhawa yung sakit na nararamdaman nyo. Naniniwala ako sa 83 participants na to, marami pong sobrang natulungan ng Barley when it comes sa health. At the same time, sa 83 participants na to, kahit mga OFW at may mga matataas ng posisyon at sahod, malaki na rin po yung binigay na Iron Moldbite na income sa kanila. May mga kumita na po ng millions, meron na po ditong mga naging car achiever. Okay? Ang maganda po sa negosyo natin, talaga pong hindi lang ikaw ang kikita, ang pinaka-mindset po natin dito, kailangan turuan mo yung mga taong nagtiwala sa iyo, turuan mo uminom ng products, turuan mo sa pag-aaral when it comes sa product, sa benefits ng product, sa negosyo natin. Kasi nga, 'di ba, ang maganda dito, okay, ang negosyo natin talagang uh, booming siya and fast moving po yung products natin. Okay? Ayan. So pakita ko lang po sa inyo mga mentors kung paano po ako nagsimula at the same time po kung paano po gawin ng tama yung negosyo. Tandaan nyo po mentors, ang i-workout po natin dito, it's all about success. Okay? Successful. Pag sinabing successful, ito yung tipong, di ba kahit wala ka nang ginagawa, hawak mo na yung oras mo, meron ka ng financial freedom and time freedom, ito po yung tatrabahuin natin dito. Malaki po yung difference when it comes po sa trabaho. Merong similarity, pero malaki po yung differences. Okay? Ako po, 6 na taon na po dito kay Iron Worldwide since 2017. Okay? Pero po kahit papano yung time and financial freedom, kahit papano po nakukuha naman po namin. Okay? So what more, ikaw pa na nag-uumpisa, kung gagawin mo to ng tuloy-tuloy, kahit mabagal pero tuloy-tuloy siya, 'di ba, magkakaroon ka talaga ng resulta. And sa negosyo natin, bawal po yung on and off. Kung kailan mo lang gusto, saka mo siya gagawin, 'di ba? Kasi po parang alam mo 'yon, yung resulta mo rito mag-on and off, mag-on and off din. Okay? Ayan, ito po yung moment na nag-join kami, no? Alam ko itong
etong slide na to, itong kwento ko, gasgas na sa inyo, pero it all reminds us, 'di ba, na kung saan tayo nagsimula and kung nasaan na tayo ngayon. Dito po mare-recognize na nagsimula lang din ako before product user, nagsimula lang din po ako before, 'di ba, product selling. Pero along the way, sabi nga, malayo ka na pero malayo ka pa. Tama ba? Malayo ka pa pero malayo ka na. Okay, malayo pa raw yung tatahakin natin doon sa success, pero malayo na yung tinatahak natin. Ito po kami na nag-start. Okay, dito po makikita yung mga mentors, no, talagang nung pag-uwi namin sa Pilipinas, ito po yung itsura namin. Tapos yung mga mentors po namin, ito po yung mga top mentors ng I Am Worldwide ngayon. Ha. To give you an idea sa mga bago po, ito po si Mentor Jean Mantala. Ito po yung pinaka mother unstoppable po natin. Na which is kung wala po itong si Mentor Jean, wala po tayong lahat dito. Ayan po sa mga bago do, pwede nyo po siyang i-add, okay? Wala po maglilib sa 81 participants, no? Ayan po, no? Diyan po tayo nanggaling. Ibig sabihin, di ba, yung taong nag-invite sa'yo, diyan ka galing. Na kung di dahil sa kanya, hindi ka makakagamit ng products at hindi mo makikita yung ganda ng opportunity. Di ba? Malaki po talaga yung magiging differences ng before and after. Kailangan po magkaroon tayo ng testimony. Okay, kaya po, 'di ba, maging grateful tayo, kumbaga isabuhay po natin yung negosyo natin, yung pag-inom mo ng products, yung pag-share mo sa mga tao, 'di ba? Yung pag-aano mo, yung pagma-market mo, kailangan magkaroon ka ng testimony rito. Okay? Kasi iyan yung kukuwento mo sa mga tao magtitiwala sa iyo. Ito lang ako dati, ganito lang ako nagsimula, wala akong alam sa business, sobrang mahihiyain ako. Pero along the way, along the process, habang inaaral mo yung negosyo, mas lumalalim yung understanding at pagmamahal mo. Okay? Iba po kasi ibibigay ni Iron Worldwide sa inyo. Ito nga po, ang maganda po dito, no? Kahit part-time nyo lang po ito ginagawa. Pero po, iba po yung magiging balik sa inyo kapag seryoso nyo po siyang ginagawa sa mga part-time na oras nyo po. Okay? Ayan po kami na nag-join 2017. At the same time, ito po, no? I think and I believe most of or majority ng 82 participants na to, mga ano po, mga OFW. Okay? It was during 2010. Okay, nung nag-abroad po ako. Mukha po ba akong cake decorator dyan? Hindi po, no? Mukha po akong janitor. Tingnan niyo po yung sapatos ko. Ayan. Tingnan niyo po yung ano ko, yung suot ko. Walang hairnet. Mekos-mekos po. Ayan, no? Nakikita niyo yung ano yun. So, ayan po mga mentors, no? Kaya po ganyan itsura ko kasi po, tatlo lang po kaming empleyado niya, pero po yung trabaho sobrang bigat. Okay? So makikita niyo po rito yung aking simula, 'di ba? Being OFW. And then kagaya niyo po, you're so blessed sa mga pumasok kay Iron Worldwide. Okay, na hindi niyo na po gagawin ng mas mahirap yung negosyo natin. Bakit? Kasi may mga mentor na po na magtatama sa inyo. May mga mentor na po na magsasabi ng mga dapat nyong gawin at mga hindi dapat nyong gawin. So hindi na po kayo maliligaw sa negosyo na to. Unlike po sa amin before na nagsisimula, we are on pioneering stage po, mga mentors, no? So nung nagsisimula kami, andyan pa po yung mga mentors natin na mga wala pang resulta. Kanya-kanya ka pa pong palo, kanya-kanya pa pong hataw, kanya-kanya pa pong kuha ng resulta. Okay, so ibig sabihin, ngayon po, ang gagawin nyo na lang, i-workout nyo na lang at gagawin nyo po yung mga sinasabi ng mentors. Bakit? Kasi nagkaroon na sila ng resulta, mga effective ways based on experience na ginawa nila. Kaya nagkaresulta sila sa ganitong business. Walang shortcut to success, but kung susundin nyo at gagawin nyo po yung mga bagay na naririnig nyo po sa trainings, sa mentorings, yung pag-aaral nyo po sa negosyo, kapag i-apply nyo po yan, mas mabilis po yung resulta. Okay, walang shortcut to success, but kapag sinunod mo yung mentor mo, mas mapapadali po talaga yung resultang meron ka. Okay? Ayan po tayo mentors during that time ng OFW tayo. And to cut the long story short, di ba 2017 nandito po tayo sa I Am Worldwide. And very important po, no, sa ating mga 82 participants na wag pong pagsasawaan yung mga ganitong trainings at mentorings kasi it really matters. Kung nabivisualize mo na kung ano yung magiging ikaw okay sa kinaharap, kailangan makita mo, no, kahit sabihin mong bago ka pa lang or medyo bago ka pa lang, dapat nakita mo na dito magiging successful ka. Dito gagaling ka sa products na iniinom mo. Okay, kahit sobrang malabo sa ngayon, pero kapag ikaw nagiging excited ka at nakikita mo sa mga top mentors na magiging ganyan din ako soon, 'di ba? Ako naman next. Okay? Talaga pong sobrang importante na umaattend tayo ng mga ganitong trainings at mentorings. Ito po mga mentors, ito po yung office dati ni I Am Worldwide during 2017. Sobrang napakaliit pa po. And imagine mga mentors, no? Kung makikita nyo po rito, half po
na mga tao na yan, mga leaders ko po. Okay, from Bulacan po yan, no? 'Di ba? Ito po siguro po ang capacity na to, sabi na po nating 30 o 40. Pero po ang mga leaders ko diyan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan, 16 po kami. Okay, half of it, mga leaders ko po. And from Bulacan pa po kami mga mentors, no? Kumbaga po, kami po yung mga tao na wala po talagang arte at excuses po sa paghataw. Bakit? Kasi po galit kami sa kahirapan eh. Kasi po galing kami sa hirap eh. Paano naman kami mentor Ryan? Hindi naman po kami mahirap. Eh di gawin niyo na lang po ito para po sa mga taong tutulungan niyo pa sa kinaharap, 'di ba? Kumbaga it's a preparation para sa malaking organization. Kung ang thinking nyo, ang mindset nyo, kaya kayo nag-join dito, kaya kayo nag-gain package dito kasi nakita nyo yung potential ng negosyo, di ba mas madali pong gawin yung negosyo kapag alam nyo po kung paano po yung pasikot-sikot nito. Products, di ba yung mga basic skills po natin. So very important po na hindi nyo ikawawaglet at pagsasawaan yung mga ganitong trainings. Kasi sobrang napakalaking tulong po sa atin ito. Ang importansya po ng trainings natin, dito po ibibigay sa inyo mga advanced experience. Andyan din po yung mga resulta, okay, ng mga mentors nyo. Andyan din po yung mga testimony. So sobrang helpful po sa atin ito kasi po kapag nakikipag-usap tayo sa mga kliyente, sobrang magagamit po natin siya. Kapag meron na po tayo mga leaders, magagamit din po natin yung mga napag-aaralan natin. Okay? And ito po yung isang sakit ng mga distributor. Ito po yung mga sakit ng mga networker. Sobrang mabilis magsawa. Okay, kaya in the end of the day, hindi na po umaattend ng training, hindi na po nag-yes mentor, hindi na rin po nakikipag-participate. Okay? So hopefully sa 82 participants na to, hopefully hindi po kayo maging ganon. Kasi po ang matira sa ganitong negosyo, especially Iron Worldwide, ang matira po mayaman. Okay? Marami na po ako nakasabay na sobrang napakagaling, mataas ang posisyon, 'di ba? Sobrang skillful, pero po when it comes sa attitude and mindset, 'di ba? Bagsak po, nawala po sa business. Dito po hindi po importante na magaling ka sa una. Okay? It helps pero hindi po siya importante, but ang pinaka-importante po rito is yung attitude na meron ka. Okay? Kung paano ka dadali ng attitude mo and mabibuild yung character mo. It's a people business. So ibig sabihin, iba't ibang background, iba't ibang profession, iba't ibang character. So papaano ka makikisabay at papaano ka makikisalamuha sa mga taong nakakausap mo? Paano mo sasakyan yung attitude nila at paano mo sila tuturuan? Okay? So mas maganda mentors talagang enjoy and love the process. Sobrang napakahirap kasi kahit saan naman po bagay, the first is always the hardest. Kahit sa trabaho, kahit sa love life, kahit sa pag-aaral. Okay? So ganoon din po sa I Am Worldwide, no. Talaga pong sa una mahirap talaga kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, yung mga next mong gagawin. Okay? Kaya very important po talaga na attend ka ng trainings. And dito po, isang best example ko po na makikita ko, no, halos lahat naman po ng conquerors, ng warriors, talaga pong umaattend ng mga trainings. Pero ang pinaka-isang best example ko na lang din po na dyan, si Kuya Edward po talaga. Okay? Talagang always attend training po talaga. No excuses po talaga. Kagaya po ng sinabi niya, nag-share siya, no, bibihira po na hindi talaga siya umaattend. Siguro yung may mga importante lang po siyang lakad at gagawin. Okay? And then, mga mentors, ayan po, kung nakikita nyo kami before, okay, ayan po kami nag-umpisa. Ang hawak lang po namin dyan, pangarap. Kayo po, mas advantage nyo po sa amin kasi meron na po kayong mga resources. Okay? Yung maganda yung internet nyo, kahit pa paano, meron po kayong pera. At the same time, malaki po yung connection nyo. Tingnan nyo po yung mga advantage nyo sa mga disadvantage po namin before. Pero still, nung hindi po kami bumitaw, andyan po kayo ngayon. Okay, ito po ako, no, Mentor Ryan po. Ako po yung nag-start ng team po natin, General Lions pababa. Okay? So ito po, ako po ay yung asawa ko. Okay? Kami pong dalawang mag-asawa. Okay? Ito po ako mga mentors. Tingnan niyo po ako dati, tingnan niyo po yung sarili niyo ngayon. Tingnan niyo po kami before. Ay ang hawak lang po namin diyan pangarap. Pangarap na kung saan yung po yung nagdadrive sa amin going to success. Okay, kasi po, syempre lumaki kamang mahirap, 'di ba? Hindi kami well off, kumbaga talagang kami yung kumakahit para kumita, para kumain. So yun po yung pinahawakan namin. Kami po yung puputol ng talikala ng kahirapan na pinamana sa amin ng mga lolo at tatay namin. So ayaw na po namin ipamana sa magiging anak namin at mga apo namin. Okay? And because of Iron Worldwide, sobrang life-changing po talaga. Makikita nyo po rito yung, 'di ba, difference ng before and after.
Kung nakita niyo po ako kanina, nung nag-join ako kay Iron Worldwide, medyo mataba, medyo gwapo, medyo maputi. Tingnan niyo po ako along the way, along the process. Kasi wala po kami pera, walang makain, sobrang pagod, sobrang puyat. Ito po si Mentor Ryan, nakahubad, habang tinuturuan po sila, nagbe-business presentation po kami. Sinusulat ko, oh, ito, malito, dapat ito sabihin mo, blah, blah, blah. So talagang inaaral po namin yung negosyo. Kumbaga, ini-enjoy po namin yung proseso. Hindi po namin alam kung hanggang saan kami mapupunta, pero pinanghawakan lang po namin yung promise ni Papa God na lahat po tayo kaya niyang i-prosper basta maniwala ka. Okay? Kumbaga, it's all depend on us kung paano po natin i-drive yung buhay natin. Okay? So, sa tulong po ni Papa God, syempre po along the way, ito po nakita niyo naman before and after. Okay? Nakatulong yung product sa nanay ko, sa lola ng asawa ko, sa buong pamilya ko. At the same time, syempre po, yung negosyo, mas malaki po yung naitulong sa amin. Imagine niyo po 2017 no, kahit during pandemic ginagawa namin yung negosyo. 'Di ba? Imbes na humina, mas lumakas po siya. Okay? Lalo na po sa panahon ngayon, ang dami na po mga endorser, ang dami na po mga artista, mga sikat at mga pribado na mayayamang mga tao na hindi lang umiinom ng produkto, bagkos ginagawa din po yung business. May mga pera na po sila, well off na po yan, yung status nila sa buhay, okay na rin po. Pero still, di ba, ginagawa pa rin po yung business. What more pa po tayo? Diba? I-compare na lang po natin ano yung nagiging mindset nila. Kunwari sila Mariel Padilla, sila Liza Soberano. Sobrang sikat dito sa Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas, 'di ba? May pera na rin naman po. Ano yung nakita nila sa negosyo natin at sa produkto natin? Bakit din nila ginagawa yung business? Po pwede naman silang uminom lang ng products, tama? Pero still, bakit nila ginagawa yung business? It because nakita nila yung potential. Nakita nila na aside sa kikita sila, makakatulong sila sa ibang tao na nangangailangan din ng opportunity. Actually, maraming opportunity sa labas eh. Pero ano yung right opportunity na pwedeng baguhin yung buhay mo, 'di ba? Na i-exert mo yung efforts and hard work mo. Ito po yun si Iron Worldwide. Huwag niyo na pong tanungin kung magiging successful kayo. The only question here is kailan kayo magiging successful. Bakit ko po nasabi na wag niyo nang tanungin kung magiging successful kayo? Kasi po marami nang nagpatunay. Hindi lang isa, hindi lang 10, hindi lang 100. Thousands of people na po ang naging successful kay Iron Worldwide. Okay? So ibig sabihin, lahat po 'yan ipinakita sa atin ni Papa God para po at least mag-prosper din tayo. Pero syempre, it all depends on us kung paano po natin i-workout ng tama at mabilis yung negosyo. Okay? So ang question na lang dyan, kailan ka ba magiging successful? Kailan ka magiging sapar? Kailan mo makikita yung GB5 o just for you mo? Kailan ka magiging mover? Ang lahat ng kasagutan na yan, makukuha po natin sa atin po mismo. Kahit hindi po kayo paniwalaan dito, no? Ito po yung mga may encounter nyo, yung mga o-offeran nyo, family, friends, relative, mga colleagues nyo po, most of them hindi po kagad maniniwala sa inyo. Bakit? Eh kasi nga, as bago ka, wala ka pa namang resulta. It may be uminom lang yan ng products, pero along the way, kung sasabihin nyo maganda yung negosyo at hindi nila nakikita yung sarili na nagagawin yung business, it may be hindi pa. Pero kapag kasi nagawa natin ng tama yung negosyo at na ano natin sila, kumbaga na mentoring natin sila or nadala natin sila dito sa mga ganitong trainings and sa mga ganitong Zoom meeting, talaga pong alam po nila yung mga next step na gagawin nila along the way. Sa kaya importante po talaga na uma-attend tayo ng trainings, okay? So ayun mga mentors na makikita nyo po, ayan po yung ginagawa namin. After po syempre ng mentoring, after ng pag-attend ng trainings, after ng pag-aaral, application na po. Okay, kung ano yung napapakinggan namin sa mga mentoring, sa mga trainings, ina-apply po namin right away. Bakit? Siyempre po, kailangan po siyang i-apply kasi po nakakalimutan natin most of the time. Kahit nga po yung pagpo-post no, sa 83 participants na to, after po ng ating training dito, hindi naman po lahat nagpo-post. Okay, hindi po talaga lahat nagpo-post. And ang tanong ko question, why? Ba't hindi kayo nagpo-post? Eh hindi niyo po ba alam na yung negosyo natin is promotional business? And kailangan makita ng mga tao natin, yung mga friends natin, yung nasa loob ng Facebook natin na kung ano yung bago natin ginagawa. Kailangan mag-build tayo ng curiosity sa kanila, sa isip at mata nila. Hindi man sila nagla-like sa mga pinopost mo, 'di ba? Everyday nagpo-post ka ng barley, pinopost mo yung mga activities mo, pero nakikita mo wala naman nagko-comment. Okay? Pero may nagsisin, may nagla-like. 'Di ba? Ang ginagawa nila, tinitingnan nila kung ano yung nangyayari sa atin. Kung ano yung ginagawa natin, 'di ba? Kailangan po makikita nila na merong development, merong growth.
Ito po, no, bakit kailangan mo mag-post? Parang ganito lang po yan. Sa palabas po sa pelikula at sa TV, sa teleserye, ang pinaka pinapanood natin yung mas magandang palabas, yung interesting. Okay? Yung makaka-relate tayo. And imagine yung mga mentors, no? Kung yung Facebook nyo patay, kung yung pinapalabas nyo sa Facebook nyo walang kwenta, sa tingin nyo po papanoorin at titingnan ng mga kliyente nyo? Hindi po. Kasi mas magandang panoorin yung isang palabas na sobrang ganda at merong aabangan, 'di ba? Next chapter ng chapter, chapter by chapter. Okay? So kung ang pagpo-post mo sa Facebook on and off, dito pa maraming tatamaan talaga, no? Kasi hindi naman po talaga ginagawa 'to. Okay? Pero hindi po ikaw yun, no? Yung katabi niyo po yung pinapatamaan ko. Okay? Yung mga basic po na kailangan natin sa business, yung pa po kadalasan yung kinawawaglit natin. Pagpo-post, pagpo-comment, alam mo yon, pagla-likes, which is it really matters. Akala natin it doesn't matter, pero it really helps. Yan po kasi makakapag-build ng credibility natin as a legit distributor. 'Di ba? Ikaw po na nag-inquire sa mentor mo, ikaw na nagpo-post ng business, 'di ba? Ang unang tinatanong ng kliyente, legit po ba 'yan? Meron po ba kayong ID? Baka po mas scam ako, ha? 'Di ba? Yan yung nagiging tanong ng mga kliyente natin. And kung wala kang ipapakitang katunayan sa Facebook wall mo, 'di ba? Sa Facebook wall mo na legit ka, meron kang transaction activities, may mga group of people ka na ina-attendan sa mga trainings and mentorings. 'Di ba kapag binrowse nila yung Facebook mo, mukha namang hindi legit to. Wala man lang ako nakitang katunayan na legit siya. Meron daw siyang maganda daw yung barley, pero ba't wala ako nakikita ng transaction? Bakit di siya umiinom ng barley? Akala nyo wala lang, pero it really matters. Balik ta rin natin, ha. Kapag na-prospect tayo, di ba, tinitingnan natin yung prospect natin. Check natin yung profile. Pino-profiling natin siya. Ay, etong client ko ngayon, taga-US pala to. Tapos may kotse pala to. Ito, nurse pala to. Kumbaga, check natin kung ano yung background niya. Ganon din po yung kliyente natin. I-check din po yung profile mo. Ay kapag hindi nila nagustuhan yung pinapakita mo sa profile mo, ex ka po dyan. Okay? Sobrang ex ka dyan. Hahanap yun ng ibang legit distributor na merong maraming transaction activities, di ba, nasa office, umaattend ng trainings. Mas nakaka-encourage po talaga yon. Mas tumataas yung credibility ng mga taong ganon. Yun po yung importance ng pagpo-post natin sa Facebook. Kasi kung hindi mo ipopost yung negosyo mo, wala pong bibili niyan. Okay? So ito po yung aming prosesong pinagdaanan. Kita niyo po mga kasama ko, mga bata, mga hindi alam ng asawa ko, nagtatanong. Ayun po mga mentors, no, kailangan po talaga pagdaanan tong ganitong proseso. Pero, kumbaga malilesen nyo na lang. Bakit? Kasi po, ngayon po yung ibibigay namin mga effective ways na lang. Paano po mag-prospecting, paano mag-handle ng objection. So, kailangan po talaga aralin po natin siya. Okay? Ayan, at the same time po mga mentors, ito po kami, no, mentoring application. So, hindi po namin pinagsasawaan yan. Ang kaharap lang po namin, mainit na tubig, saka po mainit na pandesal. Okay? Ayan po yung buhay namin before nung wala pa po kami kay I'm Road By, yung nagsisimula pa lang po kami. Kung ikukumpara po natin yung dating kami sa ngayon po na kayo, mas malaki po yung advantage nyo. Kahit saan po natin daanin, no, connection, sa bahay, sa internet, sa resources, sa pera, mas lamang po talaga kayo compare sa amin. So mas magagawa nyo po siya. Bakit? Unang-una, okay, unang-una, kumbaga proven and tested na po yung system natin. I-apply mo na lang. Tapos yung mentor mo, lagi kang kinukulit. Attend ka ng trainings. Okay, attend ka ng trainings. I-message mo sa ganito, mamiso ka. Mag-post ka ng ganyan. Eh dahil nga po sa medyo makulit pa tayo, hindi po natin ginagawa. Okay? Ito po pamangkin ko, no, kita nyo po rito puro mga kabataan. Tapos kung makikita nyo po rito, ito po kilala nyo to? Andiyan po ba si Mentor Nika? Type 1 nga po. Si Mentor Nika ang inyong Mother Warrior Angels po, no? Siya po ang may pinakamalaking team sa si Mentor Darrell under Generals. Okay? Dito po kayo nanggaling mga mentors, conquerors, warriors, 'di ba? Pababa. Diyan po kayo galing sa tao na 'to. 'Di ba? Tingnan niyo po yung itsura niya. Kung titingnan po natin yung itsura natin mga mentors, kung may salamin kayo ngayon diyan, no? Harap kayo sa salamin. Yan po yung pinakapangit na version natin ngayon. 'Di ba? Yan pa yung ibig sabihin may gaganda pa. Okay, kasi po wala naman daw po taong pangit talaga, no? Wala lang talagang pera. Pero si Mentor Nika ngayon, grabe. Maputi, maganda, halatang kumikita na, 'di ba? Talaga pong malaki na itutulong ng business natin kapag sineryoso mo siya. Okay? Ito lang po kami before mga mentors, no.
Kaya i-treasure yung mga moment na yan. Huwag niyong pagsasawaan. Kung nahihirapan ka ngayon, nare-reject ka ngayon, may nangako sa'yo na bibili tapos hindi bibili, may nangako na magpe-pay pero tapos hindi nag-pay, okay lang po yan. Congratulations po. Nasa tamang proseso ka. Okay? Mas gusto ko po na mas mahirapan po tayo sa una. Kumbaga, mas mahirapan tayo sa una, along the way, mahirapan, tapos po ang kapalit naman po niya malaking reward. Wala po kasing reward sa madali, no? So kapag nahihirapan ka ngayon, okay po yan. Huwag mo tatanungin ba, para sa akin ba talaga tong business na to? Yes, para sa iyo po yan. The moment na pinakita sa iyo at uminom ka ng products, di ba, para po sa iyo talaga yan. The only reason ko bakit hindi kumikita yung mga network marketers sa network marketing, it because nagko-quit sila. Wala naman po talagang failure eh. Nagko-quit lang po kaya hindi kumikita. Kaya ang mga hearsay, alam ko na yan. Yan ba'y pyramiding? Ay, nagawa ko na yan eh. Pumasok na ako, marami na ako napasukan yan. Ang question, sineryoso mo ba? Nung pumasok ka, ilang buwan ka lang pumasok? Taon ba or buwan? Umatin ka ba ng mga trainings? Inaral mo ba siya? Hindi. 'Di ba yung mga nagsasabi ng hindi maganda yung network marketing, yan yung mga unsuccessful na tao. Yan po yung hindi alam kung ano po yung deeper, 'di ba, understanding sa ganitong business. Sobrang napakaganda, promise. Ako po dati mahiyain ako. Kanina po kung bago-bago lang ako tapos may message ako ni Kuya Edward at ni Mentor Naomi, hindi po ako magre-reply. Lalong-lalo na kung on the spot niyo po ako mag-ano rito, magbagsak, hindi po. Pero po dahil sa nabuild na po tayo ng negosyo, medyo kumapal na po yung mukha natin, 'di ba? Tapos meron na rin po tayong knowledge. Talagang go lang tayo ng go. The moment na pinupush ka ng mentor mo, go ka lang ng go. Hindi yan ginawa para mapahiya ka. Ginawa yan para lumabas yung potential mo at tumaas yung self-confidence mo. Okay? Ayan. So application mga mentors, pag umaating kayo ng trainees, kung ano yung napapakinggan nyo, mas maganda, nagtitake down note kayo. Okay, kasi ink is better than think. Hindi lahat po ng bagay, hindi po lahat ng mga message talaga pong nare-remind po sa utak natin. Okay, dahil po sa sobra dami nating iniintindi, inaasikaso, di ba, hindi lang naman tong negosyo na to, talaga pong kadalasan nakakalimutan natin. Kaya ink is better than think. Okay, ilang memory po ba ang meron tayo? Ilang gig po ba yan? 'Di ba? Kaya po mas maganda sa mga nagsusulat, no? Okay po 'yan. Sulat niyo po, then basa-basa tapos po apply. Okay, ito po yung dinaanan natin process mga mentors, no? 'Di ba? Nagme-mentoring tayo, nagte-training tayo, kumakausap tayo ng tao until now. Yung pinapakita ko po sa inyo ngayon, before po 'yan, nung wala pa po kaming resulta. Pero until now, up to now, 'di ba? Even po kahit papaano may resulta na, siguro po ako po, no, kung tutuusin ko lang, more than 3,000 plus na po yung distributors ko worldwide. Okay, pero until now, yung ginagawa nyo po ngayon, ginagawa pa rin po namin. Nagpo-prospecting po kami, nag-i-invite, nagpe-present, nagko-closing, nagfo-follow up. Okay, yan po yung ginagawa namin ng paulit-ulit. At the same time, napupuyat din po kami, natutulog kami 3 a.m. to 4 a.m. Kasi alam po namin kung ano pong magiging kapalit ng sakripisyo namin. Kumbaga, pay now, play later. 'Di ba, mag-delayed gratification po muna tayo kung ano yung mga bagay na nakakapagpabagal sa iyo, Netflix, YouTube, TikTok, yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa business, i-set aside muna natin. Kasi mas masarap balikan yung mga bagay na yan kapag hindi mo na problema to. Okay? Imagine niyo po, no, kami po until now ginagawa pa rin po namin yung ginagawa namin before. Kahit papaano meron na kaming, 'di ba, organization or network, may income na rin po kami kahit wala po kaming gawin, nagpa-passive income na po kami. Pero still, yung proseso po ng negosyo natin, ginagawa po namin. I am five. I am five. Yung 5 bagay lang po nito, lista nyo po ito. Ito po yung kailangan natin gawin. Prospecting. Ito po yung blood ng negosyo natin. Lista nyo po prospecting, inviting, presenting, closing, follow up. Dito po tumatakbo yung negosyo natin. Kailangan mo ma-prospect. Bakit kailangan mo ma-prospect? Kasi kung wala kang prospect, wala kang representan. Pag sinabing representan, wala kang o-opera ng products, wala kang o-opera ng negosyo. The importance of prospecting, pag sinabing prospecting, prospect as you can. And mostly, ang kailangan dapat natin unahin yung mga warm market natin, yung mga kakilala natin kasi trust is already built. Na yung tipong kapag inalokan mo ng products at negosyo, hindi ang thinking nila pagkakakitaan mo sila. Bagkos, tutulungan mo sila. Yun po yung prospecting. Prospect as you can. Kakilala mo man or hindi mo kakilala, i-prospect mo. Hello, salamat sa pag-add. By the way, familiar ka na ba sa Barley? Ay Mare, kamusta pala? Familiar ka ba sa Barley? Yun po yung prospecting. Yung tipong kahit kakilala mo or hindi mo kakilala, o-operan mo at sharean mo. Tandaan nyo po, sa negosyo natin, it's a numbers game. Pag sinabing numbers game, the more na marami kang tinatanim,
the more na marami kang aanihin. And don't expect na magkakaroon ka ng malaking income at malaking resulta kung limited lang yung mga taong kinakausap mo na inooperan mo. Kumbaga po, equal lang yan. Kung gaano kalaki yung efforts na ginagawa mo, ganun din po kalaki yung resulta na makukuha mo. And kayo po, no, makikita nyo po, makikita nyo sa sarili niya, gaano ba kalaki yung efforts na ginagawa ko? Diba? So, diyan nyo makikita kung bakit maliit yung resulta nyo. Yung efforts na ginagawa nyo, magde-depend po yan sa knowledge na meron kayo. Kasi kung ano lang yung meron kayo, ano lang knowledge na meron kayo, yun lang yung application na gagawin nyo. Nagigets nyo? Kaya ang pinaka-fundamental na negosyo natin is yung, di ba, knowledge, yung trainings natin, yung mentorings natin. Kaya wag nyo pong pinagsasawaan to. Prospecting, at the same time presenting. Pag presenting, kailangan marunong ka mag-present. Alam mo yung products mo. Ano bang benefits ng products? Paano pag inom? Anong lasa? Okay? Paano pag nag-present ka? Paano yung flow ng business presentation? Ano yung DR commission? Ano yung sales match? Kailangan po aralin natin yan. Sa mga bago, una ko lang po sa inyo na ito yung mga bagay na dapat yung aralin. Prospecting, inviting, presenting, then closing. 'Di ba? Kailangan marunong din po kayo mag-close at the same time mag-follow up. Diyan po umiikot yung negosyo natin. Okay? So ayun mga mentors, no? Kapag alam mo na yung negosyo, kapag confident ka na, okay, talaga pong hindi ka na mahihiya na i-share. Kasi ang thinking natin, ang dapat maging mindset natin, tutulungan kita. Nasa akin yung susi, okay, susi ng produkto para gumaling ka, nasa akin yung susi ng opportunity para madagdagan ka ng source of income or mabago yung buhay mo. Lagi niyo pong tatandaan, kailangan ang maramdaman ng kliyente natin, tutulungan kita versus sa pagkakaperahan kita. Kaya dapat kapag nag-o-offer tayo, hindi maramdaman ng kliyente natin na ang hangad natin is kumita ng pera. It will follow kapag nakatulong ka sa iba, money is given. Okay? Kung ma-reject ka man, kung hindi mo mag-join yan, okay lang. Next. Billions people around the world, di ka mauubusan. Hindi tayo mauubusan ng kliyente kahit meron nag-underprice dyan, kahit meron hindi gumagawa ng tama sa business siya, as long as ikaw ginagawa mo ng tama yung business, di ba hindi ka mauubusan. Kumbaga abundance mindset talaga, no? Madaming tao sa mundo, meron tamang taong nakalaan para sa atin. 'Di ba? Kahit yung friend mo nag-join sa iba, okay lang. Yung relatives mo nag-join sa iba, okay lang. Ni-reject ka, okay lang. Laging okay lang. Kasi mas masarap sakyan yung positivity kaysa sa negativity. Yung tipong na-reject ka lang, ay, ang hirap pala ng business. Akala ko posting-posting lang, invite-invite lang. Ay, grabe naman yung kamag-anak ko, ba't sa iba pa nag-join? Ayan. Kapag tinatamaan pa kayo ng emotionally affected kayo doon sa mga nangyayari sa atin, 'di ba? Medyo malayo pa 'yon. Kailangan maging immune ka na sa mga rejection. Okay, kailangan sanayin mo na 'yung sarili mo na talagang dito sa negosyo natin mare-reject at mare-reject ka talaga. Okay? Ayan. So, ayun mga mentors, no, pakita ko lang sa inyo 'yung mga pinagdadaanan natin. Okay? Ito po, no, kahit saang lugar. Ako po, until now, up to now, no, basta po makita ako, for example, bumili ako sa sa fast food, bumili ako sa karinderya, kumain ako, or something, kung sino may tao makasalamuha ko, talagang ino-offeran ko po, kinakausap ko po. Okay, kasi alam ko, makakatulong ako sa kanila. Kung sabihin nila, ay hindi, alam ko na yan, yan ba'y pyramid? Ay, pagod, sawa na ako dyan, hindi ko linya yan. Okay lang. Hindi naman ako inawalan eh. Sila yung nawalan. Yun yung laging iisipin natin. Yung mga taong ino-opera natin kapag hindi nag-yes for now, okay lang naman. 'Di ba? So ang kailangan lang natin gawin, continuous lang po, continuous sharing ng products, ng opportunity, okay? Ayan po tayo noon, nagpe-present tayo kahit sa bahay, 'di ba? Kailangan ng kliyente na puntahan sa bahay, pinupuntahan natin sa eskwelahan. Ito po, 'di ba, yung late night na mga mentorings, mga madaling araw umuuwi. Yan po yung ginagawa namin. Yung ginagawa niyo po ngayon, yung pag-aaral, pakikinig, ginagawa din po namin yan. Okay? So ayan, kapag naging totally confidence ka na sa sarili mo dahil meron ka ng alam, meron ka ng resulta, 'di ba? Ito yung tipong kahit hindi mo kakilala, tinatawag po siyang 3 feet rule mga mentors. Ha? Pag sinabing 3 feet rule, 'di ba? 3 feet away from you, pwede niyo pong kausapin, pwede niyo pong offeran. Parang ganito. Hello ate, by the way, pamilya ka na po ba kay Air Worldwide? Nakikita niyo na po ba yung Barley sa sa Facebook niyo? Kumbaga kailangan lang po nating maging confident para po ma-introduce yung products natin or business natin. Ito po yung mga kabataang, 'di ba? Kabataang ino-offer namin, kinakausap namin. Kasi in that way, 'di ba? Yan po yung nagiging practice namin. And wala naman po nag-join diyan.
wala pong nag-join. Pero ang gulang po kasi namin, tumaas yung confidence level namin. Okay? Yan po yung mga pinagdaanan namin, which is, kaya nyo pa rin naman pong gawin ngayon, magagawa nyo pa rin naman po ngayon, pero po syempre, depende po sa inyo. Okay? So ayan, kahit bumili lang po ako ng buko, no, may dala akong barley, pinakita ko yung barley. Okay, dito sa dito po sa ano, no, sa convenience store, 'di ba? May nakita akong bumili rin. Ayun, napresentan din po natin. So ibig sabihin itong negosyo natin, wala po talagang pinipiling ano, walang pinipiling lugar at pagkakataon. Wala din po pinipiling tao. Basta tao na may pangarap, 'di ba? At may concern regarding sa health, po pwede po rito. Okay? Walang tamang walang tamang lugar, 'di ba? Sa tamang negosyo. Kumbaga po ito yung negosyong walang territorial boundaries. Okay? Kasi ang maganda sa negosyo natin, ang advantage po ng negosyo natin, pwede nyo pong i-branch out kahit saang part, 'di ba, ng mundo nyo gusto. Okay, kahit saang bansa nyo gusto. For example, ako taga Davao, nasa Davao po ako ngayon. Tapos kayo nasa iba't ibang lugar pero still nag-uusap pa rin po tayo, 'di ba, gamit po yung Facebook. Okay? So ibig sabihin, itong negosyo natin sobrang broad yung market, sobrang napakalawak. Okay, kailangan lang po nating i-take advantage. Kailangan lang po nating gamitin. Kailangan lang din po nating aralin. Kasi kapag hindi mo inaral yung negosyo mo, malamang sa malamang, 'di ba, maliligaw ka sa negosyong gagawin mo. Kapag hindi ka nakinig sa mentor mo, yun din po, no, babagal yung resulta mo. At the same time, 'di ba? Kumbaga, maliligaw ka pa rin sa negosyong gagawin mo. Okay? Kaya very important na nakikinig sa mentor kahit hindi mo maintindihan kasi ang mentor natin yung magsisilbi nating nanay at tatay sa negosyo natin. Parang nanay at tatay mo, 'di ba? Wala namang magulang na gustong mapahamak yung anak. Kaya kung ano yung binibigay nilang advices, kung ano yung binibigay nilang ito yung gawin mo, dapat ganun yung maging attitude mo, lahat po yun is makakabuti para sa atin. Ganun din po yung mga mentors natin, no? Yung mga mentors natin, wala pong masamang bagay na ipapagawa sa atin yan para po makasama sa atin. Bagkos para po makatulong sa atin. Okay? Ayan po, no? Sobrang napaka-bless, grateful nyo po. Okay, sobrang napaka ano nyo po kayo, no? Napaka-bless. Kasi po kami nung nag-start, ako na lang po nung nag-iisa ako, no. Ito po ako, 'di ba? Ito po ako nung nag-start, okay? Lagi ko nga pong ine-example kapag nagtotok ako, no. Ayan po ako before, 'di ba? Ito po ako pag nagpapa-audition, mukha po akong Hagardo Versosa. 'Di ba? Yung po sinasabi ko, haggard na haggard po sa puyat, sa pagod, sa pawis, sa init, 'di ba? Tapos po ayan po ako yung ginagawa ko yung business kapag sa EDSA po, no, kapag umaattend kami ng trainings, 'di ba? Kahit po nasa EDSA kami, nasa isang motor lang po kami pero bawal po 'yan, no. Pero dahil po sa alam ko, 'di ba, na for a meantime lang naman 'yon, hindi naman po 'yan panghabang buhay na nagmumotor kami or nagmumotor ako, talagang 'di ba, tinuloy-tuloy ko lang din po. Wala po tayong dapat ibang gawin kundi ituloy-tuloy lang din po yung business. Okay? Ayan, ito po yung lugar sa amin mga mentors, no. Isang box pa lang po yan, ha. Alam po nila mentor, hindi ka nila mentor dahil mga taga Bulacan-Bulacan. Yung mga kahong-kahong boxes po ng barley, dinadala po namin sa labas, papasok po dito sa loob. Binubuhat lang po namin kasi po sa amin sobrang napakaputik. Ito po, no, imbis po nakakabota ako, naka-plastic bag lang po ako ng ano, no. Naka-plastic lang po yung sapatos ko para hindi madumihan. Share ko na lang din po ito, no. So ayan po yung ginagawa natin mga mentors, no. Talagang wala tayong arte sa katawan, 'di ba? Ginagawa natin yung negosyo ng full-heartedly by ano, no, sa puso natin kasi alam natin kung saan tayo patungo. Ang importante lang naman dito mga mentors, alam mo dapat at nakikita mo kung saan ka patungo. Ano yung deepest why mo? Ano bang hugot niyo mga mentors? Ang hugot nyo ba is because of your family kaya mo ginagawa yung business? Okay? Para saan po ba itong ginagawa nyo? Para sa future nyo? Para sa mga anak nyo? 'Di ba? Para sa better life nyo? Kung yan po yung deepest why nyo, mas maganda po ngayon pa lang seryosohin na natin siya. Okay? Kasi reflection ng bawat ginagawa natin yung resulta magkakaroon tayo. Kung mabilis kang humataw, mabilis kang mag-action, mabilis kang mag-share, mabilis kang mag-aral, mabilis din po ang resulta. Ganun po siya. Okay? Ayan. So, sa 82 participants natin, dito po kami natutulog. Nag-start po kami mag-IM Worldwide, dito po kami natutulog.
May bahay po kami, kaso po hindi po kasya kasi siksikan. Okay? Kaya po naisipan po namin na mentor Roan, our diamond mentor ng buong I Am Worldwide. Mentor Hana po, at yung mga iba po nating mentors na kasama. 'Di ba? Dito po kami natutulog tuwing bumababa po sila sa Bulacan, tuwing nagbe-business presentation tayo, nagme-mentoring. Dito po. More than 1 year po ako nakatira dito sa tent na to. Okay, mamaya po ipapakita ko sa inyo, no? Tingnan nyo kung gaano kayo kaswerte at ka-bless mga mentors compare sa amin before. Pero po, look at, no, itong before and after, ito po, di ba, yung ating pinaka-youngest millionaire maker at the same time po, Mustang na rin po yung kanyang kotse. Dalawa na po yung naging kotse niya sa negosyo na to. At the same time po, 6 million earner na po itong mentor natin. Ito po yung pinanggalingan natin. Nanggaling po tayo kay Mentor Hana, yung pamangkin ko po, at the same time, tayo po yung under niya. Okay, ang pinakaulo naman po natin si Mentor Raan. Okay? So kailangan maintindihan nyo rin po kung saan kayo galing, no? Para po at least, 'di ba? Ang pinaka-focus po natin dito is yung ikaw naman na magsisimula, tapos yung i-build mo organization pababa. Okay? Diyan po kami nanggaling mga mentors, no? Ito, share ko na lang din po, ito pala 'yon. Amazing morning to everyone. So, this is Mentor Ryan. So, gusto ko lang mag-share sa inyo before, hindi pala before, after. Tama before. And before ko i-dispose tong aking munting tahanan, no? Yung aking naging munting silungan ng dumating yung aking kapatid. So, itong tent na to is more than 3 years ko nang kasama, no? And dito ako nag-mentoring, dito ako nag-talks. And as of this moment, sira-sira na siya. Ayan guys, sira na yung pito. Butas na yung dito sa gilid. Ang dami niya ng tagpe. Ayan, ang dami niya ng tagpe. So, butas na siya dito. Ayan. So, naisipan ko na siyang palitan. Okay, eventually naisipan ko na siyang palitan. Kasi yun nga, umuulan na rin naman, di ba? And meron akong kasamang isang leaders natin from Caloocan. At least nakita niya and na-witness niya na dito natutulog si Mentor Ryan. Actually, more than 1 year na ako nandito, no? So, ayan, kung titignan niyo guys, ito po yung aking higaan. Okay? And ito pa si Mentor niya. Welcome! Sa malay tabing barong-barong. Ayan guys, no? Malapit na magpaalam. Yes. Actually, ilang months na lang naman yung nabibilang para mag-stay ako dito kasi darating yung asawa ko and pag-for good na kami or lilipid kami ng tira sa may Taguig kasama si Mentor dyan. Okay. Coming soon. Yes, coming soon. So, ayan, guys, tingnan niyo po kung ano yung status ng buhay ni Mentor Ryan during na nag-network siya, di ba? Pero tomorrow, i-dispose ko na siya or tatanggalin ko na siya kasi sold out na siya. Grabe, 2017, kasama ko pa dito si Mentor Roan, Mentor Hana, Mentor Lilibel na natutulog. Okay, dito sa tenta to nung nag-start kang mag-business or mag-network marketing kaya worldwide. So, sobrang, na rin, sobrang sulit na rin, diba? Kumbaga, ang dami ng pinagdaan ng bagyo. Grabe guys, ilang bagyo na dumaan pero still, nakatayo pa rin. Still, nakatayo pa rin kahit nagkita-kita yung aking higaan. Napaka-memorable nitong tent na to kay Mentor Ryan. Sobrang memorable. Even meron kaming bahay or tulugan dito sa may bahay namin. And as of late kasi, yun, binigay ko na siya sa kapatid ko yung kwarto ko. So talaga ako yung sacrifice para may gari ko. Pero that's okay lang naman. No? So, provided naman lahat ng ating mga ginugoals, diba? Yung hinihiling, pinag-pray. Basta i-workout mo lang siya into the action, diba? So, ayun, paalam na sa'yo, Ted, no? Salamat sa mga memorable. Dinala sa beach, diba? Kasama yan sa beach, kasama sa mga hiking, kasama everywhere. Okay? And, bukas, bago na yung tent, diba? Papakita ko sa inyo bukas yung itatayo ko tent. Itong tent na to is good for mga 6 to 8 person. More than, means. More than. Pero pag natulog pa tayo, nakaganon pa tayo na lang. Pero nabili ko kanina, mga 5 person or 4 person. Mga ganun na. Pero okay na lang. So, yun lang guys, no? So, kita-kita tayo on top. Diba? Kumbaga, okay lang yan kung ikaw, diba, nararanasan mo yung mga problema, yung mga
pagod, hirap, kuya, diba? Yung wala kang pera, wala kang income, wala kang PRs, diba? Kumbaga, in short, yung talagang dumating sa point na sobrang hirap, na pagod, to the quitting moment na gusto mo nang sumuka. Pero ito lang ang may advice ko sa'yo, no? Never, never, never quit. Okay? Kasi walang naging successful kahit sa ang aspeto ng buhay, sa relationship man yan, sa business man yan, sa pag-aaral man yan, sa lahat ng aspect of life. Kapag nag-quit ka, talo ka. So, same with network marketing. Kailangan mo lang is magpatuloy at magtuloy-tuloy-tuloy para abutin yung pangarap mo. Okay, with that, okay, hindi ko na pala tagalay kasi mamaya may talk pa ako 5 p.m. here in the Philippines. Anong oras sa Canada? Around, basta ganun, basta 5 p.m. dito. Canada, ito talk ko mamaya. So, yun lang guys, no? Thank you Lord and had an amazing morning to everyone. And this is Mentor Ryan. And I'm Mentor Danilo. And we are I Am Worldwide. Bye-bye! Ayun. So ayun mga mentors, no, para makapag-build ka ng malaking grupo, okay, i-build mo muna yung sarili mo. I-build muna natin yung sarili natin. Kailangan tayo muna dumaan sa more on rejection, mga challenges. Kumbaga patatagin natin yung sarili natin kasi magiging halimbawa tayo sa mga taong masasakupan natin. Na ito pala yung buhay ni Mentor Ryan bago kami dumating, bago kami pumasok dito. 'Di ba? Ito pala yung mga pinagdaanan niya. Okay, kailangan mag-building kayo rito, kumbaga mag-creating kayo rito ng sarili nyong kwento, no? Iba't ibang testimony, no? Iba't ibang ano, no? Iba't ibang mga mangyayari na pagdadaanan natin dito sa pag-build natin sa kay I Am Worldwide, pero ang maganda rito, along the way, 'di ba? Kapag hindi ka nag-quit dito, kapag nagtuloy-tuloy ka, talagang may mangyayari at mangyayari sa iyo. Okay? So kailangan lahat ng mga rejection na 'yan, ng mga challenges na 'yan, 'di ba yung proseso na 'yan ng pag-attend ng trainings, huwag mong pagsasawaan. Okay, kailangan palalimin mo yung understanding mo sa negosyo natin. The more na mas minamahal mo sa I Am Worldwide, 'di ba? Mas iba yung ibabalik sa iyo, 'di ba? Mas kakaiba yung ibabalik sa I Am Worldwide. At the same time, syempre sa mga taong nagtitiwala sa atin, kailangan kung ano yung pinangako natin na the moment na kinakausap natin sila, dito po tutulungan namin kayo, 'di ba? Sa una po, kami pong bahala sa mga magtotok, kami pong mga mag-a-assist sa inyo. When it comes po sa mga transaction, kailangan gampanan natin 'yon. Okay, kailangan yon yung magawa natin sa kanila. Pangahawakan kasi nila yon eh. Okay? Huwag tayo magbibigay ng mga false information, mga promises na hindi na po natin matutupad. Kasi syempre, 'di ba, yun yung pinanghawakan nila sa atin kaya sila nagtiwala, kaya sila nag-join. Okay? So marami po tayong pagdadaanan mga mentors, pero ang maganda po nito, pagdadaanan lang natin. Okay? Sa lahat po ng dadaan, 'di ba? Dadaan at magtutuloy-tuloy, may mangyayari po talaga. Pero sa mga taong dadaan lang po at magkukwit, 'di ba, yan po yung mga taong magiging failure. And hopefully, wag ikaw yung isa na mawala dito. Kasi naniniwala ako, dito sa 82 participants na to, hindi naman po lahat talaga magtutuloy-tuloy. Hindi lahat talaga magiging successful. 'Di ba? Sa 82 participants na to, hindi lahat magiging successful sa I Am Worldwide. Depende na lang yan sa pagkakaunawa mo. Okay, sa lalim ng hugot mo, sa desire ng puso mo. Okay? Kung papaano at kagustuhan mong magawa and makuha yung success na tinatrabaho natin kay I Am Worldwide. Okay? Sabi nga dito, no, anyone can say you can't. 'Di ba? Maraming magsasabing hindi mo kaya. Kahit sino pwede magsabi niya hindi mo kaya. But only you decide if they are right. Pero po tayo or nasa atin yung desisyon kung tama ba yung sinasabi nila sa atin. So wala po tayong dapat ibang gawin kundi patunayan sa kanila na mali yung iniisip nila sa atin. Okay? Marami po talaga magte-turn down sa'yo. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Pero magiging tama lang sila kapag pinatunayan mo na tama sila. For example, ang dami mong ino-opera, sinabi mo maganda yung products, maganda yung negosyo. Pero along the way, nung nahihirapan ka, nag-quit ka. Anong sasabihin ng mga taong ino-operan mo? Sabi na nga ba, tama yung sinasabi ko eh. Hindi mo kaya yan, buti na lang hindi tayo nag-join. Kasi kung nag-join tayo sa kanila, sa kanya, malamang sa malamang wala na rin tayo. So pinatunayan mo na tama yung sinasabi nila. Pero kung papatunayan mo sa kanila na kahit anong sabihin nila mga negativity, 'di ba, yung pagda-down sa atin, kung papatunayan natin sa kanila na mali yung iniisip nila by creating result, 'di ba, sila yung makakapag-isip na dapat pala nag-join na tayo kay Mentor Ryan. Dapat pala nung una pa lang naniwala na tayo. Kasi kung anong resultang meron tayo ngayon, kung sumabay sila, possible, yun din yung magiging resulta nila. Kaya wala po tayong ibang dapat gawin kundi patunayan sa kanila na merong mangyayari sa ganitong negosyo.
Okay? Walang unang dapat na taong maniwala sa iyo kundi sarili mo lang din. Ang unang taong maniniwala sa iyo rito is yung sarili mo. Na kaya mo 'yan, magagawa mo 'yan. Kung nakaya ng iba, makakaya mo din. Okay? Dapat po mag-a-agree sa yung sarili mo ha. Yung tipong pagharap mo sa salamin, yung sasabihin mo, Ryan, kaya mo 'yan. Kung nakaya nila, kaya mo rin. Baka mamaya yung sarili mo hindi rin maniwala sa, hindi mo kaya 'yan. Mahina ka eh. 'Di ba sila lang may kaya niyan? Pag ganun po yung nangyari, iba yung sarili mo hindi naniniwala sa iyo, baka nga hindi para sa itong negosyo na to. Pero higit sa lahat, dapat ang unang taong naniniwala sa atin is yung sarili natin. Hindi man tayo paniwalaan ng mga relatives, mga loved ones ng mundo, pero kung ikaw mismo naniniwala ka na may mangyayari, 'di ba? At makukuha mo kung anong gusto mong makuha dito sa negosyo natin, mangyayari po 'yon. Okay? Kumbaga, what you think, what you believe, you become. Kung ano yung pinapaniwalaan nating madalas, kung ano yung nakikita natin madalas, yun yung mangyayari sa atin. Okay? So hopefully, ang nakikita natin yung sa positive way, no? Na kahit negative man yung situation, pero kung maitutwist natin into positive, 'di ba? Mas maganda po. Kunwari, na-reject ka ngayon. Siyempre, ang initial reaction niya, masasaktan ka, lalo na kung relatives mo. Pero ano yung twisting factor no o moment nun? 'Di ba? Sasabihin mo sa kanya, okay lang kahit i-reject mo ko ngayon, pero papatunayan ko sa iyo na mali yung iniisip mo sa akin. Masisipagan ko, aaralin ko yung business, talagang bibilisan ko para mapatunayan ko sa iyo, 'di ba? Na tama yung binibigay ko sa yung ano. Kumbaga na dito talaga mababago rin yung buhay mo. Okay? So decide to start. 'Di ba? The moment na nag-join ka, uminom ka ng products, umattend ka ng trainings, ayan po yung moment na nakapag-decide kayo. Okay, hopefully wala pong na-push dito, no? Walang nabudol dito, no? Okay, decide to start. In life, you will take chances. Some will be good, some will be bad. You'll never know until you try. Hindi natin malalaman ng isang bagay kung hindi natin susubukan kung maganda ba or pangit. Baka mamaya mga mentors, no, kumbaga ginagawa natin yung business, tapos ang puro ibinigay sa iyo ni Lord yung mga pangit na situation, baka sasabihin mo ang pangit pala sa ganitong business. 'Di ba? Yung mga inaalokan ko hindi bumibili kasi mas bumibili doon sa $25 per box. Tapos yung mga relatives ko sa iba nag-join. Tapos parang hindi naman ako kumikita. 'Di ba? Iba-iba po tayo ng kwento, baka mamaya yan yung kwentong ibibigay sa ni Lord, no? Bibigyan ka muna ng full of challenges, mga struggle bago ibigay sa iyo yung reward. Kapag ganyan po yung situation or scenario na mangyayari sa atin, kailangan po i-overcome lang natin. Okay? Hindi po natin malalaman yung isang bagay kung mananalo ba tayo or hindi, kung sa kalagitnaan pa lang, kung sa 3-part pa lang, mag-quit ka na. The moment na mag-quit ka, talo ka na. Okay? It's either sumabay ka sa amin na nagsisimula pa lang din hanggang ngayon, 'di ba? Along the way, along the process, ang magiging endpoint po natin dito yung success. Kahit pupustahan tayo sa lahat ng hindi bibitaw, 'di ba? At tatagal kay IRM Worldwide na ginagawa yung part nila sa negosyo na to, magiging successful po talaga. Kung sa kayo hindi mo po makikita, pero I assure you na kapag ginawa mo to ng tama, talaga pong mapupuntahan natin yung finish line. Okay? Ayan. Learn the business as fast as you can. Accelerate your success, mastering the business at warp speed. Okay, very important po talaga yan, mentors, na aralin natin yung business. Kasi lahat ng bagay nagiging mahirap kapag hindi natin alam. Lahat ng bagay nagiging madali kapag alam natin. Okay, yung negosyo natin, it's a repetition business. Paulit-ulit mo siyang maririnig sa mga mentors, sa mga trainings. Kasi it all reminds us na hindi pa natin master ang isang bagay kapag hindi natin na-repeat ng paulit-ulit. Kapag hindi natin napapakinggan ng paulit-ulit. Kaya wag niyong pagsasawaan, mentors. Paulit-ulit na may sinasabi ni Mentor Ryan. Narinig ko na yung kay mentor na yun. Narinig ko na yung sa speaker na nakaraan. Narinig mo lang, pero hindi mo pa master. Malalaman mo kapag master mo na siya, kung kaya mo na siya ibagsak. Kapag meron ka ng mga leaders na hinahandle or meron ka na organization, na hinahandle. So habang wala pang, 'di ba, mga leaders, mga organization, or even kahit meron ka ng organization, wag mo tong pagsawaan. Okay? Kasi kapag nirepeat po to ng nirepeat, mamamaster mo yung mga bagay na hindi mo alam. Sa mga bago, sa mga luma, sa mga bago sa ganitong business, ito yung mga bagay na hindi mo ginagawa before na gagawin mo ngayon. Yung mga bagay na hindi mo alam noon, naaalamin mo ngayon kasi makakatulong sa business natin. Okay? Tapos, ang negosyo natin, copy-paste lang. Sobrang napakadali. Ika-copy-paste mo lang yung negosyo natin. Kung sa labas, especially sa pag-aaral, bawal mangopya kasi pag nangopya ka, bobo ka, di ba?
Pero sa negosyo natin, kapag nangopya ka, kapag ikaw yung pinakamagaling mangopya, 'di ba? Excellent ka. Sobrang napakagaling mo. Kasi ang negosyo natin, it's a copy-paste business. Paano copy-paste business, Mentor Ryan? Kung ano yung alam ng mentor mo, 'di ba? Alamin mo lang din kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung alam niya, alamin mo lang din. Pag nalaman mo yon, kung anong resultang meron siya, magkakaroon ka din. And ang maganda po sa atin, iba't ibang speaker, iba't ibang mentor po, yung nag-mentor sa atin. Ibig sabihin, kapag na-adapt po natin yung mga learnings na meron sila, mga ideas and skills na meron sila, yung iba't ibang mentor na yun, kapag in-apply po natin kung anong resultang meron sila, mas mahihigitan pa po natin. Bakit? Kasi iba't ibang mentors iba't ibang ideas yung papakinggan natin. Okay, magkakatalo na lang po ang lahat sa application. Maraming umaattend ng training, nag-waste ng time sa pakikinig. Di ko alam kung nakikinig ba talaga. Pero magre-reflect po yung resulta sa application na ginagawa. Connected po yan. Ang resulta, hindi po madadaya yan. Okay? Ang resulta, kine-create po talaga, hindi hinihintay. Okay? So, kailangan po, once po umaattend tayo ng trainings, nag-aaral po tayo ng negosyo, i-apply din po natin continuously. Okay? Consistently. Our business is a consistent business. Consistency business. Okay? Repetition business, tapos copy-paste business, consistency business. Kailangan po yun yung gawin natin ng paulit-ulit. Okay? And change your mindset. Elevate your life, transforming mindset for a brighter tomorrow. 'Di ba? Yung mindset and attitude, it's how you look at things. Paano mo ba tingnan yung mga bagay-bagay? Sa trabaho, ganito na lang. For example, sa trabaho, anong klase kang trabahador? Anong klase kang, 'di ba? Anong klase kang tao sa trabaho mo? Kapag pinasukan ka na ng mga situation na hindi magaganda. Ano yung mga naiisip mo? Ano yung mga nagiging action mo? 'Di ba? Kapag negative yung nangyayari, at the same time yung resulta magiging negative din kasi yun yung magiging action mo. So dito po sa negosyo natin, sobrang importante po yung attitude natin. Para po sa akin, no? Para po sa akin, dito po sa negosyo natin, ang pinaka-importante po talaga attitude. Yung attitude, mabait ka, pasensyoso ka. Okay? Kasi nga, dito po magmamatter kung gaano mo katagal, matatagalan yung negosyo natin. Yung attitude, yung tipong kapag nahihirapan ka, hindi, okay lang yan, normal daw yan, sabi ni Mentor Ryan. Hindi, pagdadaanan talaga yan kasi na-attend ng training, dumaan din yung mentor na ganyan eh. Pero kung hindi ka kasi umaattend ng training, hindi mo makikita yung advance na pwede mangyari sa'yo. At the same time, hindi mo makikita kung ano yung possible na solution doon. Yun po yung advantage ng mga trainings natin, yung pag-attend ng mga trainings. Advance mong nalalaman yung mga hindi pa nangyayari sa'yo, pero na-anticipate mo na, at the same time, alam mo na yung solution. Okay, kapag change mo yung mindset mo, kahit anong mangyari sa atin, labas mang na negosyo yan, sa trabaho man yan, sa love life man yan, or even sa negosyo din yan, di ba? Kung yung magiging attitude mo, kung paano mo tingnan yung mga bagay-bagay is maganda, di ba? Kung bagay yung magiging resulta mo maganda rin. Dito po lahat nagkakatalo yung lahat no, sa mindset. Yung iba, ang liit ng mindset, ang gusto, benta-benta lang. Okay lang naman, benta-benta. Yung iba, gamit-gamit lang products. Okay lang naman din po, gamit-gamit ng products. Pero kung nakikita nyo naman na talagang may mangyayari sa negosyo at nakikita nyo sa mga taong nag-invite sa'yo, mas maganda po na sabayan natin, aralan din natin. Kasi po, hindi na lang po para sa atin. What if gumagamit ka ng products tapos inoffer mo sa iba, inoffer mo sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo? Di ang mangyayari, yung kaibigan mo, gamit-gamit lang din ng products. Paano naman po, sayang yung potential nila. Yung kakayahan nila na-execute din yung business, tama? So mas maganda talagang aralin natin yung business, baguhin yung mindset, yung attitude para po at least, 'di ba? Yung flow ng business natin mas maganda. Okay? Ayan, change your attitude. Ayan, sabi ko nga po, attitude is how you look at things, mga mentors. Okay? Ayan, shifting attitudes to create a better reality. Okay? Kailangan dito ma-visualize mo na kung ano yung magiging ikaw. Okay? Yung tipong napaka-imposible, pero sa kay Papa God, walang imposible. Kung yung sa isip natin, 'di ba? Yung magkakaroon ba talaga ako ng supercar, 'di ba, ng house and lot, makukuha ko ba time and financial freedom? Isipin mo na maging excited na po tayo mga mentors sa mga bagay na parang sobrang imposible sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, sobrang posible. Sang ganun niya lang 'yun, no? Basta maniwala ka, 'di ba? Do your best, 'di ba? Mag-all out ka. Basta alam mo na napapagod ka, napupuyat ka, 'di ba? Binibigay mo yung best mo sa negosyo, may kapalit na reward naman po kay Papa God dyan eh. Okay?
So kailangan po talaga mga mentors na ayan, mabago po natin yung mindset natin and attitude natin para po at least 'di ba yung mga leaders natin ganun rin. Kasi kung ano lang po yung alam natin, yun lang din po ituturo natin sa kanila. Okay, kung parang ano lang yung parang ganito lang po yung mga mentors, no? What monkey see, monkey do. 'Di ba? Kaya po 'di ba yung mga mother na unggoy, no, nakikita ng mga anak nila, 'di ba, nangunguto, kumakain ng kuto, ginagawa din po ng anak nila. So ganun din po sa atin. Okay, monkey si monkey do. Kung ano yung ginagawa natin performance ngayon, yung attitude na meron tayo, yung mindset na meron tayo, maa-adapt po ng mga leaders natin yan pababa. So it's better na mas maganda yung attitude natin and yung mindset natin para po at least yung organization natin pababa, ganun din. Kasi kung ano yung puno, probably ganun din yung bunga. Okay, most of the time ganun din po. Okay, kaya po simulan po natin ng tama yung business, 'di ba? Para po at least madali po natin siyang magawa. Okay? Yan, associate with the right person. Surround yourself with the power of positivity and potential. Ay mga mentors, very important po sa business natin na kailangan ina-associate mo yung sarili mo. Unang-una sa mentor mo. You must need to connect and communicate to your mentor. Okay? Kung ano yung pangangailangan mo, yung mga lapses mo, kung ano yung mga dapat mo pang i-improve, itanong mo sa mentor mo. Okay? Una sa lahat, 'di ba? Una sa lahat kailangan yung mentor mo yung unang makakaalam. 'Di ba ng problema mo, ng weakness mo, yung dapat mong i-improve. Kasi maraming advices siya na pwede mong i-apply para at least ma-overcome mo yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Associate mo yung ano mo, sarili mo. The only reason ko bakit hindi tayo napapansin ng mentor natin, bakit? Kasi nga, sinson ka lang sa GC. Hindi ka naman kumukonek sa mentor mo, hindi ka umaattend ng trainings. So, sa madaling salita, hindi ka kilala. Tandaan nyo po, ang mentor nyo, isa lang. Kung saan kayo nanggaling, isa lang siya. Tapos, ang dami nyo po pababa. Okay? Ang dami nyo po pababa. Talagang literally, hindi niya po maisa-isa yan. Okay? Kaya mas maganda kung meron kang pangangailangan, may problema ka, kunin ka sa mentor mo. When you feel down, go up. Kunin ka lang sa mentor mo. When you feel up, go down. Okay? So mas maganda kunin kayo sa mga positive na tao. Hingi kayo mga advices kapag meron kayong mga pinagdadaanan. PM lang kayo, mababait naman po yung mga mentors eh. Dito po sa Zoom natin yung mga may mga resultado na po mga mentors. PM nyo lang po. One call away lang po yan. Lahat po kami rito kalad ka rin. Okay, sabihin nyo po kapag may nagsungit, no? Sabihin nyo po kapag may nagsungit na mentors, wala pong ganun dito sa ano, no? Sa I'm Worldwide, sa General's Family, wala pong ganyan dito. Okay, lahat po tayo rito magtutulungan, lahat po tayo rito magkakakampi. Okay? Kaya po kailangan komunika sa mentor mo para at least po malaman nila kung ano yung pinagdadaanan mo. Baka mamaya kaya ka nag-quit kasi hindi ka kumukonek sa mentor mo. Baka mamaya kaya ka nahihirapan kasi hindi ka kumukonek sa mentor mo. Okay, sa mga mentor naman po, sa mga tao nagtitiwala sa atin, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, dapat kapag bago ka pa lang na naka-handle mo na ng tama yung mga leaders mo, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima hanggang 10. 'Di ba? 15 katao kaya pang i-handle ng isang tao 'yan. Okay? Wag na nating palakihin yung organization natin bago natin i-handle. Dapat doon pa lang po sa maliit, okay, na bilang ng tao natin, kailangan doon po nabababaan natin, natutulungan, natuturuan. Okay? Kumbaga, vice versa yan. Kung gusto mong tulungan ka ng mentor mo, magpatulong ka sa kanya. Okay? So, marami po ritong tutulong sa atin mga mentors. Hindi ka po nag-iisa. Okay? So, connect lang po tayo sa kanila mga mentors. And then at the same time, believe that it is finished. Okay? Paniwalaan mo na tapos na to. Kay Lord, tapos na to. Sa atin po, i-workout na lang natin. May iba't ibang timing. Tandaan nyo po mga mentors, no? Hindi po ibibigay yung right timing kapag hindi ka pa right person. Anong ibig ko sabihin? Hindi po ibibigay yung tamang resulta sa hindi tamang tao. Di ba po ang nagiging katwiran in God's perfect timing? Tama naman, okay naman po yun. Kaya lang, syempre, hindi ibibigay ni Lord yan instantly kung hindi ka pa right person. Okay? Kaya dapat maging right person ka, 'di ba? Para at least ibigay ni Lord yung mga desire ng puso mo, yung malaking organization, malaking income, malaking resulta. Dito po masasagot natin kung right person ka na. Pag sinabing right person, dapat alam mo na ipasikot-sikot ng business, umaattend ka ng trainings, nagpo-posting ka, kumukunik ka sa mentor mo. Yun yung masasabi nating right person kapag ginagawa mo ng tama yung negosyo. Okay? And si Lord, syempre, hindi tayo bibigyan ng malaking organization kasi alam niya mamismanage lang natin. Kaya kung ikaw wala ka pang malaking organization ngayon, wala ka pang leaders ngayon, it may be hindi ka pa right person. Okay? So gawin po muna natin tamang tao yung sarili natin para po bigyan tayo ng tamang tao at tamang resulta. Okay, may kanya-kanyang journey, may kanya-kanyang kwento
Pag sinabing journey, it's a long process. Okay? Wag ka magbabase rito na isang taon na ako, Mens, bakit walang nangyayari? Question, ano bang ginawa mo sa isang taon? Iba po yung time given sa time spent, no? Mens, ilang taon ka na ba kay Iron Worldwide? Mens, nag-join po ako 2017 eh. Oh, so more than 6 years ka na pala kay Iron Worldwide. Ano palang resulta meron ka? Mens, ito, hindi pa mover, hindi pa ako sapar. Okay? Iba po yung time given sa time spent. Okay? Ang time given, ito po yung moment na nag-join ka or nag-sign in ka. Yan yung time given. Pero question, yung time spent mo during that time na nag-join ka up to now, gaano kadalas, gaano kadami, gaano ka ka-focus, gaano ka kaseryoso. Kami po kasi nung nag-join 2017. Pero kung tutuusin, yung sineryoso po namin si Iron Mode by 2021. So ibig sabihin 2021, 2022, up to 2023, yan po yung time na sineryoso po namin siya. During that time ng 2017, 18, 19, 20, okay, ito po yung mga time na pa-bunging lang. Easy go lucky. Hindi umaatin ng trainings, pasaway sa mentor, masyadong acne. Sabihin nyo na po lahat. Yun po kami before. Pero we realize na magmamatter po talaga yan sa resultang gusto namin makuha. Kaya sa mga bago, mas maganda gawin po natin ng tama yung negosyo. Kinig ka sa mentor mo, makipag-associate ka, mag-posting ka, maging active and participative ka sa GC. Kasi kung sa GC pa lang hindi mo magawang makipag-participative and makipag-cooperate, pagyaman pa kaya. Apakadali lang mga mentors, no? Ito uulitin ko ulit. Kung sa GC pa lang hindi ka marunong, 'di ba, kumbaga mag-amazing morning, magpa-type mo lang naman, magpasa ng mga quotes, 'di ba, mag-browse ng mga GC, hindi po yung kinreate para sa wala lang. Diyan po nagbibigay ng mga information. Diyan po nagbibigay ng mga result, ng mga testimony, ng mga tawag dito, ng mga kaganapan po sa negosyo natin. So kailangan sa loob pa lang ng GC, yan yung practice natin para pag magkaroon tayo ng sariling GC natin, hindi lang po puro sin zone mode. Masakit sa mentor mo yan, masakit sa nag-create ng GC yan na ikaw mismo. 'Di ba? Nung nilagay ka sa GC, although na ano ka, na orient ka na, mens, kailangan mag-ano tayo rito, active participative, ba? Hindi po yan para sa amin, para po sa inyo yan, para pag nag-create kayo ng sarili nyong grupo, magiging active and participative din po and maingay yung grupo nyo. Okay? So, akala nyo po parang wala lang, no? Pero it really helps. It really matters po talaga. Okay? Ayan. Kung gusto mo raw kumita ng milyon, dapat yung knowledge at hataw mo pang milyon. Okay? So kung ang hataw mo ngayon, pang product selling lang, it may be, 'di ba? Barya-barya lang po 'yan. Kung ang hataw mo ngayon pang 10,000 lang, pang 20,000 lang, to talagang reflection talaga. Nagre-reflect po talaga. Pero kung hataw mo pang milyon, probably po talaga kikita ka ng milyon. Hindi man sa ngayon kasi nag-uumpisa ka, pero sooner or later, along the way, kikitain nyo po talaga yan. Kami din po dati, akala namin parang imposible, parang hype-hype lang, parang yung magaling na yung kikita, parang yung nauna lang. Yung thought po namin, yung thinking po namin, at laging negative. Pero nung inaral po namin yung business, 'di ba? Dumaan kami sa matinding pagsubok, 'di ba? Talagang nakuha din po namin yung resultang meron sila. Okay? So wag mong isipin dito na kumbaga ano ka lang, pampadagdag ka lang. Pangpadagdag bilang ka lang. Wag mong isipin dito na copper package ka lang or associate package ka lang. It doesn't really matter yung package na kinuha mo. It doesn't really matter kung magaling ka or hindi. Ang magmamatter dito kung gaano mo naiintindihan yung business na pinasok mo. Kasi meron nga tayong progress na tinatawag eh. Along the way, magpo-progress ka talaga eh. Pero syempre, makukuha mo yan sa willingness mo, yung intention mo. Okay, hindi po ibibigay ng mentor mo yan. Okay, ang mentor mo mag-guide lang. Ibibigay lang sa iyo yung mga dapat mong gawin at mga hindi mo dapat gawin. Pero ang resulta na yan, makukuha mo on your own. Tutulungan ka lang ng mentor mo, tutulungan ka lang ng grupo mo. Okay? So ayan mentors, with that, no, maraming salamat. Hindi ko na rin po papatagalin. And salamat sa ating 75 participants. Bago po mawala ito, no, picture po muna tayo para medyo maganda-ganda sa picture. And ayan mga mentors, this is Mentor Ryan and ayan, I am Worldwide. Ayan, thank you po Mentor Ryan. Ayan, before po tayo magtapos po sa ating training, ayan, picture muna po tayo. Ayan, Mentor Edward, pwede pong pa-picture po. Okay, Ayan. sige.
Mentor Ryan, Thank naka-flight ka, so ikaw na unahin ko. So, okay. Okay, B-sign po, Mentor Ryan. Okay, 1, 2, 3. Ayan, Mentor Treb, sama na po kita para may activity po. Okay, add spotlight. Ayan, Mentor Treb, okay. B-sign po, 1, 2, 3. Okay, gallery view naman po tayo, everyone. Kung sino po pwede makapag-open cam. Open cam po tayo kasi sayang naman po ang ganda at gwapo po natin. Katulad ko, gwapo ako ngayon. Resign po. 1, 2, 3, smile. Ayan, 3 pages po tayo. Open cam lang po sa mga naka-off cam para at least makita din po. And okay, ayan, 1, 2, 3, smile, open cam. And then, third page. Ayan, hindi na po naka-open cam pero kahit po hindi kayo naka-open cam, smile pa rin po kayo. B-sign, 1, 2, 3, smile. Ayan, balik po sa inyo, Mentor Trap. Ayan. Thank you po Mentor Edward. And thank you po Mentor Father Ryan sa napaka-inspiring na story and journey mo sa I Am Worldwide. Ano po, napakadaming learnings. Ano po, ang nakuha natin ngayon. Ayan. Before po tayo magtapos, ano po, meron sino po pwede magtanong? Ayan, meron po tayong Q&A portion po. Ayan, kung sino pong gustong mag-ask ng question kay Mentor Ryan, ayan. Pwede nyo pong mag-raise hand. Ayan, bubulol tayo, no? Mens, lutang. Ayan. Ayan. Sino po yung gustong mag-ask ng question? Ayan. Ala po. Mauna ako. May mag-ask po ba ng question? Ako na. Ayan. Ay, sige po. Yan si Mentor Edward po. Ayan, sandali. Para, ayan. I-add ko lang. Ayan. Para kita-kita yung mga gwapo. Sige po. Ayan. So, Mentor Ryan, salamat po, no? Salamat sa OTS. Salamat talaga na yung saktong-sakto, wala kang speaking engagement, talagang grabe. Pero alam niyo po, may dahilan siguro talaga kung bakit kayo ang naging speaker namin kasi nakakatuwa kasi ang dami po nating bago na kung saan talagang makakapagbibigay kayo ng inspiration. Grabe yung inspiration po. Doon sa sa mga bago, ano po yung may advice niyo? Pati na rin sa luma kasi alam ko naman may mga luma din dito na bago. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. So ibig pong sabihin is yung every time na dadaan ka ng ng struggle, dadaan ka ng hardship, ano yung always na nilalagay mo po sa utak mo? Ano yung mindset mo to continue? Kasi minsan kapag nagdaan ka talaga sa problema, minsan talagang igugupo ka niyan. Pero dahil meron kang mindset na ginagamit, pwede niyo po bang i-share sa amin yan? Salamat, Mentor Ryan. Ayun, Kuya Edward, ang naging mindset ko lang po kasi, kahit po nung wala po ako kay I Am Worldwide, ayoko po talagang maging, ang tawag dito, paano nga yun? Loser. Ayoko po maging loser. Hindi po, ganito. For example po kasi, no, example ko na lang po, kapag pumasok ako sa isang trabaho, ayoko po ng normal na trabahador lang ako. For example, pumasok po ako sa fast food for 5 years. Siyempre po, yung first level mo dyan is dining crew ka. Ayan, dining crew ka. Ayoko kasi ng crew lang ako, dining crew. Gusto ko may bilang ako. Gusto ko may name ako. Hanggang sa inaral ko po yung, kasi po diyan po sa pagiging fast food, crew may level po yan eh. Merong team leader, going to managerial. So talagang inaaral ko rin po kung paano po kumbaga tumaas yung posisyon. Okay? So hanggang po dumating ako sa team leader na po, no. Being crew sa dining po, yung mga punas-punas, assist. Sabi ko ayoko nito. Hindi ko deserve to. Sabi ko gusto ko mag-aim high. So napunta po ako sa pagiging team leader. Okay? 5 years po ako 5 years po ako na team leader po sa KFC, no, sabihin ko lang din. Tapos si Papa God, sobrang napakagaling po. Next level na po dapat noon, managerial. It happens na ayan po, no, bigla tayong nawala sa work. Everything happens for a reason. Nung una nasaktan ako kasi ang tagal ko doon, minahal ko yung trabaho, binigay ko yung efforts ko, yung best ko. Pero po si Papa God bigla kang gugulatin eh.
'Di ba? Kumbaga, bilang tao, hindi naman po talaga tayo perpekto. Lahat po nagkakamali. So, meron po tayong pagkakamali na gawa, tapos ang nangyari do, parang natagal ako sa work. Masakit po para sa akin kasi yun yung bread and butter ko. Ako po yung breadwinner ng family ko. Siyempre masakit, pinaghirapan, tapos hindi natin maintindihan, pero along the way, tapos napunta tayo being OFW naman. Okay? So sabi ko, nakita niyo po ako kanina mga mentors, no, yung OFW ako. Janitor, actually, nung pagpasok ko po being OFW, janitor lang po talaga ako nun. Janitor lang po ako nun. Okay? So ang nangyari po, ayoko maging janitor kasi tagahugas ka, tagalinis ka, parang ang ambaba, parang ganon. So sabi ko, hindi, gusto kong tumaas yung posisyon ko. Hanggang sa naging cake decorator ako, hanggang sa naging kanang kamay po ako ng amo ko. Pag sinabing kanang kamay, ako na po yung nagmamanage ng tindahan. Ako na po nagpapatakbo ng negosyo. Okay? So, ang mindset ko po, ayokong matalo. Ayokong ito lang ako. Ayokong walang mangyari. Okay? Kasi, ito po sabi, no, mali po yung isang beses lang daw tayo mabubuhay. Mali po 'yon. Tama, agree po ba kayo doon? Hindi daw po tayo isang beses lang mabubuhay. Okay? Isang beses lang po tayo mamamatay. Pero araw-araw po tayong nabubuhay. Okay? So kailangan po nating ibigay yung best natin every time, every day na nabubuhay tayo. Give our best kasi meron pa po tayong potential na itinatago na which is tayo lang din po yung makakadiskubre. So kailangan ang mindset natin winner mindset, champion mindset, 'di ba? Kailangan yun yung maging mindset natin. Na hindi ka lang pampadami, hindi ka lang tagapalakpak, hindi ka lang nakikinig, dapat ikaw na yung pinapakinggan, ikaw na yung pinapalakpakan, ikaw na yung nagme-mentor. Kailangan yun yung maging mindset natin, yun yung maging thinking natin kasi it's all for us. Hindi lang po yan i-design ni Lord or ng company natin sa iilang mga tao lang. Kung bakit po tayo narito ngayon, kasi po, deserve natin, 'di ba, na magkaroon ng malaking resulta, magkaroon ng malaking organization, pero syempre magdedepende nga po yun sa atin. Sa mindset na mayroon ka, gaano kalaki yung mindset mo? Ano yung tumatakbo sa mindset mo? Ano ka lang ba? User ka lang ba? 'Di ba, product selling lang ba yung hangad mo? Gusto mo lang bang kumita ng ganito? It's all depends sa mindset na meron tayo. Kasi ako pa ang mindset ko, gusto kong manalo, gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto ko ring mabago yung mga taong natulungan ko, yung mga nagtiwala sa akin. Which is nangyayari po ngayon. Okay? Nangyayari po ngayon. So, ang pinaka ano ko po rito, gusto kong manalo sa buhay kasi po, isang beses lang po tayong mamamatay, hindi na po ulit tayo muling mabubuhay. Tandaan niyo yan. Pero araw-araw po tayo nabubuhay para po ibigay yung best natin. Isang beses lang po tayo, okay? Mamamatay. Pero the moment na nabubuhay tayo at malakas pa po tayo, give our best. Wag mo sabihin, ito ka lang, yan lang yung kaya mo. Wag mong i-down yung sarili mo. Kung yung ibang tao nga, nililift up ka, naniniwala sa'yo eh. Dapat ang maging mindset mo, ikaw yung isa sa mga magkakaroon ng pinakamalaking organization sa buong IM Worldwide. Na kapag sinabing mentor trend, yan yung may malaking team sa Batangas. Yan yung magaling na mentor yan, napakabait na mentor. Dapat ganun, yung kasunod ng pangalan mo, 'di ba? Yung kung ano ka. Ako po, ang mindset ko, ba't ako bumaba ng Davao, gusto ko, ako yung magkaroon ng pinakamalaking leader dito, hindi lang sa Davao, but sa buong Mindanao area. Na-visualize ko na siya, yun yung pinanggigigilan ko, yun yung wino-workout ko, yun yung gusto ko mangyari, which is mangyayari at mangyayari po yun. Okay? So, kailangan winner's mindset po tayo ng mga mentors, no? Okay, wag mong i-criticize yung sarili mo na hindi ka magaling, mahihain ka, hindi ka magaling magbenta. Wag mong pangunahan yung mga hindi pa nangyayari. Ay, hindi. Yung tipong ayaw mong hindi ko allocate nung kamag-ano ko kasi mayaman niya kasi hindi magbe-business yan. Yung overthinker ka, nag-overthink ka na hindi mo pa man din nagagawa pero ikaw na mismo yung nagde-decide, ay hindi. May mga maintenance na inim, hindi bibili ng barley yan. Hanggat hindi mo nasusubukan yung isang bagay at hindi mo nagagawa yung best mo, hindi mo makikita yung result doon sa gusto mong mangyari. Okay? So, ang mindset ko, Kuya Edward, winner's mindset, ayokong matalo. Isang beses lang tayo mamamatay, pero araw-araw tayo mabubuhay. Kaya give our best, kasi lahat naman po yan is para sa atin. Okay? Ayun po, Kuya Edward. Salamat, Mentor Ryan. Talagang, grabe, laban lang. Tuloy lang, malay mo. Thank you. Yes, Kuya Edward. Salamat po. Welcome po. Ayan, grabe naman yan. Thank you po, Mentor Edward. Napakaganda ng question nyo po. Ayan, bali po si Mentor Luz din po. May tanong din po. Ayan. Bigay ko po yung kanyang kay Mentor Luz. Ayan. May question daw po siya. Ayan.
Allow it. Okay na po si Cute ka, Mentor. Prince. Ay, naka-ano siya. Ayan. Hello. Hello Okay. po, Tita Luz. Salamat sa sa yung mga mo testimony mo, talagang ang pinaghirapan mo noon, nakita namin na talagang may tiis talaga. So sa paghihirap mo ngayon, nakita mo naman ang laking resulta. Grabe. So ngayon, ang tanong ko is, ano yung maipapayo mo sa mga bago na may 5 downlines na, may 4 or 2 pababa, tapos ang bago pa, tapos hindi pa nila alam kung ano yung dapat gawin sa mga downlines kasi syempre bago pa, tapos wala pang masyadong kung paano i-handle yung mga ano ang team, katulad yung may team na katulad sa akin, may team na ako. Ano yung i-advise mo na parang magka-meet or magka-umpisa na rin kami, parang ganun. Ano yung ika-advise mo doon? Salamat po. Ayun. Ayun, Ate Luz, no? Pero ayun po, thank you po, Ate Sephora Setchas po sa sa pag-message. Ayan. Thank you so much po. Ayun, Tita Luz, para po sa akin, unang-una, syempre, sa mga bago, yung sa mga may ilang downlines pa lang, ito po para sa mga mentor, no? Talaga pong wag po natin pagsawaan yung business na aralin. Aralin po natin ang aralin kasi po wala po tayong maibibigay sa kanila, maituturo sa kanila kung ang alam po natin limited lang. At the same time, pangalawa po, kailangan po talaga mahalin po natin yung mga downlines natin. As in yung yung pagmamahal na hindi lang po about by business, but ako po kasi siguro po na nakita niyo rin naman po no. Ako po kahit tawag dito out of the business, kahit love life man 'yan, kahit personal health man 'yan, basta all about my kumbaga ba, all about life, all about my leaders, talaga pong sinasaklawan po 'yan sa abot ng aking makakaya. Hindi lang kita mahal dahil sa malakas ka magpasok, dahil sa magaling ka or something, dahil sa kung anong meron ka. Kumbaga, mahal kita, sasaklawan kita dahil una-una nagtiwala ka sa akin. At the same time, alam ko na may maitutulong ako sa iyo kasi kapag nakapag all out, nabigay po natin yung best natin sa mga leaders natin, iba po kasi yung rest back. Yung tipong kahit hindi mo na sila makinig ngayon kasi syempre bago, 'di ba? Bago 'yan. Hindi pa nila maintindihan yung mga bagay-bagay, yung tipong pag pinapati natin ng trainings, hindi po talaga umaatin yung iba, hindi po natin mapiplease eh. Hindi natin makokontrol yung ibang tao. Ang control po natin yung sarili natin, emotion natin, kagaya sabi ni Tita na Sephora. At the same time, control po natin kung gaano po natin kabilis makukuha, okay, yung knowledge na meron tayo. Kasi the more na marami kang knowledge sa negosyo natin, makakahanap ka ng ibang tao. Hindi po lahat magstay. Hindi po lahat makikinig. Pero po kapag ikaw hindi ka bumitaw, hindi mo po sila pinakitaan ng mga bad vibes or something, nagalit ka sa kanila, alam mo yon, inano mo sila, kumbaga naging terror ka sa kanila, kumbaga hindi iilap yan eh. Mahalin lang po natin, i-embrace natin kung ano po problema nila. For example, kunwari sila mentor Naomi, sila mentor Nika, or yung mga leaders ko, sila mentor Russell. Di ba ramdam ko kung anong problema nila kapag tahimik sila, kung anong pinagdadaanan nila. Kasi po, nagkaroon ako ng relationship sa kanila. Nakapag-build po ako ng relationship. And ang pinakamahirap po sa business natin is yung pag-build ng relationship para po ma-build nyo rin po yung network. Kasi sa una hindi talaga susunod yan eh. Una-una hindi naman tayo kakilala. Hindi naman tayo magkakaano-ano. Meron silang position sa buhay na kung saan meron naman akong pera eh. 'Di ba? Okay naman yung buhay ko, okay naman yung trabaho ko. Pero as long as hindi natin sila pinagsasawaan, binibigay natin yung best natin sa kanila, mararamdaman din nila yung efforts na binibigay natin. In the end of the day, sila marirealize nila, bait naman ng mentor ko. Kahit pasaway ako, kahit di ako nakikinig, or kahit something di ako ma-attend, pero still, kinakamusta ako, di ba ginagabayan ako, hindi siya nagsasawa. Grabe. Sila na lang po talaga mahihiya, Ate Luz. Sila na lang po talaga. And sa mga taong sasabay, 'di ba, sasabay sa atin, mas maganda po kasi po, 'di ba? Magkakaroon ng resulta. Sa mga taong isi-set aside muna, magbabanjing-banjing muna, 'di ba? Okay lang din naman kaso magma-matter po sa kanila 'yan. As long as tayo nakikita po natin na ginagawa natin yung best natin, 'di ba, sa pag-aaral, 'di ba? Huwag po tayong matatakot na mawalan
or something, baka mamaya 5 lang yung leaders ko, baka mamaya maging 4 na lang sila, maging 3 lang sila. Next lang po ng next. Next lang po ng next. Bigyan natin yung best natin para sa kanila, tapos habang naghahanap ng tao, the only way kaya natin naiisip na bakit parang hindi sila umaaten, hindi nakikinig, kasi po kukonti pa sila eh. Kukonti pa po sila. Sige po, try nyo na. Kunwari si mentor na Yomi. May mawala mang isa, may dumadagdag na 10 every month. May dumadagdag na 30 every month. So, hindi mo mararamdaman na may nawawala. So, ibig sabihin, maliit pa po talaga yung organization or kukonti pa lang. Sa mga bago po, kailangan lang po talagang kumonek, maniwala, magtiwala, 'di ba? Sa mentor, sa proseso, lalong-lalo na kung ito gagawin mo para sa negosyo. Lalong-lalo na kung ito gagawin mo para sa pamilya mo. Pero literally po kasi, Ate Luz, sa mga taong hindi pa po nakikisabay sa atin ngayon, yan po yung mga product user pa lang. Yung nag-invest lang kasi gusto maka-discount sa products. Yun po talaga yun eh. Na example ko na po ito, no, kagaya nyo po, 'di ba? Makakakita rin po tayo ng taong umiinom ng products at gagawin din po yung business. And kayo po 'yon, ikaw po 'yon. 'Di ba? Sa mga taong papasok sa atin, people come and go, merong lalabas, merong dadagdag, merong magi-stay, 'di ba? Merong magko-quit. So, along the way, 'di ba? Talaga pong makukuha natin yung gusto nating mangyari para sa atin at para sa kanila kapag hindi po tayo nag-quit. Okay? So, ayun po, Thank you. aralin lang po yung negosyo, Ate Luz. Tapos, gabayan sila sa abot ng ating makakaya. Kung ayaw nila makinig, ayaw nila sumunod, next. Hanap iba. Ganun lang naman po. Thank you so much. Salamat. Busog na busog kami sa training ngayon. Yung po, Thank Ate you. Luz. Ayan. Thank you po, Mentor Luz. Ayan. May last question na po pa po tayo. Ito, may tanong po ako. Kay Mentor Christian Maligaya po, ayan po, ating Team Batangas po, nag-ask po ng question. Ayan, Mentor Christian. Thank you po, Mentor Treb. Amazing morning po sa lahat, especially sa ating napakalupit na speaker, si Mentor Ryan. Tanong ko lang po kay Mentor Ryan, meron pa po ba kayong bagay na hindi pa ina-apply sa ating business na gustong-gusto nyo pong i-apply para po maging mas successful pa po yung business natin? Salamat po, Kuya Mentor Ryan. Ayun. Apakalupit ng tanong eh, no? Meron pa bang bagay na hindi na-apply? So, Mentor Christian, yan po yung i-discover natin. Kasi po, yan po yung i-discover natin. Pero I think halos lahat naman na-apply naman po. And ang laban na lang naman po niya sa pag-apply is yung consistency lang naman po. Pero yung other po na hindi pa na-apply, siguro I think i-discover pa natin yan. Kasi na-try na naman nating mag-Facebook ads, mag-boosting or something. Kumbaga na-try na naman po, pero ang labanan po dito is hanggang kailan mo i-apply. Okay? So, tapos, mentor, siguro meron pa, I think marami pa na hindi natin na-discover, yung tipong ina-apply ng iba kung bakit sila nagkakaroon ng resultang ganun tapos tayo wala pa. Ibig sabihin, meron silang ginagawa at ina-apply at alam na hindi pa natin alam. So, I think meron pa po, 'di ba? So, kung kami meron pa po kaming dapat discover, probably, 'di ba, ito po sa 67 participants, 'di ba? Kung wala pa pong resulta, possible meron pa rin pong mas malaking kailangang i-discover na application. Okay? Ang labanan po rito mga mentors, no, kailangan lang po talaga consistent tayo. Mababaliwala po kasi yung galing mo, yung ganda ng attitude mo, yung ganda ng mindset mo, kung on and off po yung negosyong gagawin mo. Okay? Ikaw lang din po yung mag-aano niyan, masasacrifice po talaga. So, kailangan, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy, 'di ba? Kahit sobrang nahihirapan, basta tuloy-tuloy. Kaya po lagi nating naririnig sobrang gasgas na, pero it's all remind us na tuloy-tuloy ka lang. Si Kuya Edward, tuloy-tuloy ka lang, malay mo. 'Di ba? So ayan po, Mentor Christian, si tingin ko marami pa po tayong dapat i-develop, i-apply, and i-discover po natin yan. Kasi syempre, emerald pa lang naman po tayo, no? And hindi pa po natin nakukuha yung pinaka-highest peak po ng ating negosyo. Which is, ako po, talagang sobrang nararamdaman ko na at nakikita ko na at sobrang excited na ako doon na makukuha natin yan. And especially ako po, makukuha ko yun kasi hindi ako papayag na walang mangyayari. Okay po, dapat ganun din po kayo. Okay? Kayang-kaya po natin yan, magtulungan po tayo. Sobrang napakadami po natin at sobrang napakadami po pong tao sa buong mundo. Imagine niyo po, no, si Mariel pala, gold package lang, no? Pero grabe, no?
ang advantage niya po sa atin, alam niyo kung ano, sikat po talaga siya. Kaya ang dami pong bumibili, no. Imagine niyo po magkano yung product selling niya, yung repurchase niya, 550,000 po worth of products, no, yung repurchase niya po, no. So sa atin po, kung hindi natin gagawin ng tama yung business, maliit lang po yung kikitain natin. At the same time, kapag hindi ka kumita, yan yung moment na maiisipan mo, magtrabaho na lang kaya ako? Mag-ibang bansa na lang kaya ako? Mag-quit na lang kaya ako? Pero ang question yan, 'di ba? Hanggang kailan ka magtatrabaho? Okay? So, there's always room for improvement. Marami pa po tayong dapat mga pag-aralan, 'di ba? Mga i-discover. So, yun po yung gagawin natin. Okay? So, ayun, Mentor Christian, sobrang napakadami po I think and I believe. Thank you po, Mentor Ryan. Welcome po. Yan, thank you po, Mentor Christian. Yan, napakalupit ng question mo for today's video. So, before po tayo matapos po sa ating webinar po this day, ayan. So, meron lang po kaming konting token po para kay Mentor Father Mens Ryan. Ayan. Mag-share lang po ako ng screen. Ayan. Ito. Kita naman po ba? Ayan. Ito pala. Ayan. Certificate of Appreciation. This certificate presented for Ryan De Jesus, sharing his valuable wisdom, success story, and for being guest speaker in Conquerors. Yan. Given this October 5, 2023. Yan. Naomi and Mark Manalansan, the founder of Conquerors. Yan. Thank you po, Mentor Ryan. Yan po. And thank you so much, Mentor Treb, and to all Conquerors po. Maraming salamat. And to all the mentors po na umattend, kahit hindi Conquerors. Sa mga bago po, congratulations. And wait lang po Ayan. So ayun po, before tayo po matapos po, meron pong announcement ang atin pong Team Conquerors. Wait lang po So meron po awarding na gaganapin po this Saturday po. Make sure po na nakapagpasa po kayo ng income. Yan. Meron pong hirit pa po ang ating Mother Mens, ang ating mentor na Yumi Karina Manalansa na ito po, kindly send the screenshot of your weekly sales income from August 29 to 23 to October 2, 2023 po on our Conquerors Worldwide page with your total income for all weekly commission including the Give Me 5 except the Just For You. The last day of submission po will be on October 5, 2023 hanggang 12 noon po, hanggang mamaya po. So yun lang po, ayan. Mga mentors po, yan, mag-thank you po tayo sa ating speaker for today. Yan, thank you, Mentor Ryan De Jesus, for sharing your wisdom po. Yan, thank you po, Mentor Ryan. Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you po. Thank you, Mentor Trib. Thank you, Mentor Edward. Thank you, Mentor Ryan. Maraming salamat. Thank you, mga mentors. Good one, everyone. Thank you, Mentor Ryan. Ryan. Thank you. Thank you po. Thank you po, Mentor Ryan.